from congestion. Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit. Saya-saya sa unang hirit. Nagbabalik ang unang hirit. Narito na mga balitang dapat niyong malaman sa ating top hirit. Patuloy po na binabantayan ng Pag-asa ang isang active low-pressure area na nasa silangan ng Mindanao at may malaking posibilidad na maging ganap na bagyo. Sa pinakauling weather forecast ng Pag-asa, uli itong namataan sa layong 400 kilometro silangan ng Mindanao. Ito ang magdadala ng malawakang pag-uulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya pinag-iingat ang mga residente doon na maging alerto sa mga posibleng landslide at flash flood. Magiging kalat-kalat din po ang pag-ulan sa bahagi ng Southern Luzon. Kung hindi raw magbabago ang pakanluran nitong direksyon, inaasahang magla-landfall ito sa silangang bahagi ng Mindanao sa susunod na 48 oras. Kaya para po sa pinakuling update ng Pag-asa sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, makapanayam natin ngayon si Hener Kitlong, ang weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Hener. Good morning, Rhea. Itong LPA natin na binabantayan sa silangan ng Mindanao, gaano kalaki ang posibilidad na maging bagyo, Hener? Well, so far sa ngayon, Rhea, lahat ng model na ginagamit natin, wala pang nag-indicate na ito ay maging isang bagyo. Kung baga, sa susunod na 24 oras, wala pa tayo, hindi pa natin inaasahan na ito ay magiging isang bagyo. Pero gaano kalakas siya? Or since ito po ay LPA pa lang po ito, hindi po ito umaabot dun sa criteria. No? Ang masasabi lang po natin dito, makapal po yung ulap, magbibigay lamang po ito ng mga pag-ulan. Okay. Ano yung mga particular areas in Mindanao na talagang tatamaan nito, if ever? O yung apektado, kumbaga? Well, so far sa ngayon, sa nakikita natin dito sa satellite image, kadalasan ng mga ulan na mararanasan dyan ay lalo na ang silangang bahagi ng Mindanao. Ganun din ang silangang bahagi ng Kabisayan. Kumbaga, masyado pong malaki yung kaulapan niya at buong Mindanao at saka buong Visayas po ay maulap na po yan. Pero mukhang malaki siya, Hener, hindi ba umiipon ng lakas yan pag nasa dagat? Sa dagat Posibilidad po, na maging bagyo, malaki? sa ngayon, ma'am, medyo maliit po yung tsansa kasi Alright. mayroon pa naman pong amihan. Ang nakikita lang po natin dyan, baka within 48 hours, baka sakali magbago. Pero as of now, within 24 hours, maliit pa ho yung chance sa maging bagyo. Sana, wag nang matuloy. Para naman dito sa mga taga Metro Manila, Hener, mukhang tumigil na nga yung mga pag-uulan. Nagkaroon ng magandang Valentine's, pero malamig ang panahon, ha? Tatagal ba itong magandang weather natin hanggang weekend? Kung hindi magbabago yung pinapakita nitong LPA na ito, kasi nakikita natin yung pong advancing clouds o yung outer clouds ng kaulapan nito, umaabot na po ito sa Bicol region. Kung magtutuloy-tuloy po yan, baka mamayang hapon o kaya mamayang gabi, aabot na po yung kaulapan. So may mga pag-ulan na po tayong mararanasan. Alright, mga kapuso, maging handa lang tayo sa mga pananggalang natin sa ulan. Hener Kitlong, maraming salamat. Magandang umaga dyan sa Pag-asa. Samantala, dahil sa walang tigil na pag-ulan, gumuho ang bakod ng isang pribadong lote sa Davao City. 4 na bahay ang nadaganan sa pagguho. Sa isa sa mga bahay, naipit ang 2 batang kinilala lamang sa pangalang Jeffrey at Love. Kaya naman maingat ang isinagawang rescue operation at dahan-dahan tinanggal ang ilang gumuhong bahagi ng bakod at bahay. Umabot ng halos 3 oras bago tuluyang nailigtas ang 2. Matagal na raw inireklamo ng mga residente ang bakod na itinayo raw mismo sa isang creek. Samantala, binahari ng Phase 3 ng itinayong Tent City Relocation Site para sa mga sinalanta ng Bagyong Sendong sa Cagayan de Oro City. Ayon sa ilang residente, mababaw daw ang kanal doon kaya binaha ang sitio Kalaanan. Naipon din daw ang tubig sa lugar dahil hindi na nito kayang sipsipin ng lupa. Umabot sa hanggang tuhod ang baha kaya nagsialisan muna ang ilang pamilya. Ito raw ay 2 beses na binaha ang Tent City kung saan may 200 pamilya ang nakatira. Nagkaroon naman po ng pagguho ng lupa o landslide sa sitio Akalaha, Barangay Balaas, Jimalalud, Negros Oriental, kung saan pinaghahanap pa rin po ang 2 natabunan. Bukod dito, ilang pagguho rin ang naganap sa ibang lugar sa probinsya matapos po ang malakas na ulan. Sa Himampangon Coastal Highway sa Manhuyon, isang rock slide naman ang bahagyang bumara sa kalsada. Ilang pagbagsak ng lupa, bato at puno po ng saging ang nangyari sa bayan ng Bindoy. Samantala, 2 sundalo naman po mula sa 32nd Recon Division ang nagpamalas ng katapatan nang ibalik nila sa may-ari ang nahukay nilang 70,000 piso sa landslide area sa La Libertad.
Galing talaga ng mga sundalo natin. Yan kahit maghihirap din. Bata pa niya. Kaya talagang pagnanais na makalamang sa kapwa. Bata pa siyang sundalo. Mabuhay ka. Saludo kami sa'yo. Correct. Balita Dumami pa naman. lahim. Oo, talaga. Balita naman po mula sa Palawan, 200 buhalang buhaya ang nahuli sa bayan ng Bataraza. Ang unang buhaya may habang 15 at kalahating talampakan o katumbas ng halos 3 tao. Posible raw yung umabot sa 16 na talampakan ang haba nito kung hindi natapyas ang buntot. At dahil sa laki at bigat ng buhaya, 8 tao ang kinailangan magtulong-tulong para isakay ito sa truck. Ang ikalawang buhaya naman umabot sa 11 talampakan ng haba at nahuli sa Sayab River sa barangay Tagnato kahapon ng madaling araw. Ayon naman sa kapitan ng barangay Rio Tuba sa Bataraza, pinilit ng mga residenteng hulihin ang buhaya matapos may atakihin itong residente sa lugar. Oo nga, I'm trying to look for a different word for that. Hinala ng mga taga-sitio Sayab, nasisirang natural habitat ang dahilan ng pag-atake ng mga buhaya. Kaya naman ang 2 nahuling ito dadalhin sa crocodile farm upang maalagaan. I wonder, no, kung ano yung nararamdaman din ng buhaya. Siguro natatakot din naman sila. Katakot-takot din sila. Oo. Yes. Kasi sabi niya, dekada na kami nandito tapos, di ba? Build around Yung our habitat habitat. nila yung sinisira. Pag yung habitat nila yung sinisira, di ba? Oo. Sabi niya ganyan. Siyempre nawawalan sila ng pagkain. Parang tao lang naman yun di ba? Pag iniipit mo ang tao, magagalit. Parang tao lang din. Anong distrito niyan? Pero grabe, nakikita mo naman yun sa Bataraza, yung mga bahay na parang stilts nakayo din sa Sila yung body water sila yung talaga. nag-encroach sa habitat ng mga crocodile. Pero sila kailangan lumayas. Talaga. Kung delikado na rin para sa kanila, di ba? Dapat siguro umanap sila ng mas safe na lugar din. Mga Kasi sa kanila, residents. doon sila talaga nakatira, yung mga buhay. Naku, yung malapit niya sa landslide, hindi lumilipat. Yun na nga. Kaya doon nilang hulihin, ang gagaling manghuli ng buhay. Landslide o kainin ka ng buhay. Siguro maraming pili. Ewan ko, hindi ko alam pipiliin ko yata. Maraming pagkain siguro dyan kasi nabubuhay yung mga buhay. Oo, tsaka malaki pa. Malaki, oo. Samantala, pasadahan naman natin ang mga maksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Ronda Report tayo mula sa Maynila. Isang lalaki ang natagpuan patay sa isang park sa Binondo. May tama ng saksak sa katawan ang biktima ng matagpuan. Yan ang Ronda Report ni Maria Bulaklak Osente. Maria? Yes, Rhea, magandang umaga. Isang lalaki nga natagpuang patay sa isa sa mga konkretong upuan sa Paraiso Park sa Delpan, Binondo, Maynila, pasado alas 3 ng madaling araw. May mga tama ng saksak sa katawan ng biktima. Nakabaon pa nga ang 2 kutsilyong ginamit sa pananaksak sa katawan ng biktima. Kinilala ito na si Regan Panonggalinga. Ayon sa bayaw nito na si Mario Macalya, nagkainuman pa umuna sila ng biktima. Pero ayon na rin sa kaibigan ng biktima na si Joven Padilla, dahil na rin sa kalasingan ng kanyang kaibigan, ay nanggulo umano ito sa isang lugawan dahilan upang makatalo nito ang may-ari at ireklamo ito sa barangay. Pero di naman matiyak ni Padilla kung may direktang kinalaman ng naturang insidente sa pagkakapaslang sa biktima. Ito muna ang unang balita sa Maynila. Balik muna sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Maria Bulaklak Osente. Imbes na pagmamahal, kamatayan po ang inabot ng isang lalaki matapos pagbabarilin habang nakasakay sa jeep sa Quezon City kagabi, Valentine's Day. May hawak-hawak pa itong bulaklak nang makitang nakabulagta ng mga pulis. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Rhea, hindi na umabot sa kanyang Valentina ang isang lalaki matapos ang pagbabalin hanggang sa mamatay sa jeep na sinasakyan sa may barangay North Fairview sa Quezon City bago matapos ang araw ng mapuso pasado alas 11 ng gabi. Ayon sa driver ng jeep, sa Philcoa daw sumakay ang biktima at magpapababa sana sa may bagong silang kung hindi napaslang sa mga hawak nitong bulaklak. Suspetsa nila papunta na sana ito sa kanyang Valentina. Kwento ng driver ng jeep, nagulat na naman daw sila nang biglang sumampa sa kanyang estribo ang mga suspect, sabay pinagbabaril ang biktima. Nang matiyak na tumba na ang biktima, dali-dali mo sumibat ang mga suspect, lula ng tag-isang motorsiklo. 7 tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ang tinamo ng biktima. Wala nga natagpuan namang bagay na maaaring tumukoy sa kanyang pagkakakilanlan, maliban na lamang sa ilang tato sa kanyang katawan. Sa kung anong dahilan ng pagbastang, blanco pa rin ng mga otoridad. Bagamat natitiyak umano nila na kung sino man may gawa nito, pihadong matindi umano ang biktima. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida. Kaugnay naman ang nangyaring aksidente sa Alabang Viaduct noong Lunes na nakuhanan sa CCTV. Binigyan ng 72 oras ng LTFRB ang jackliner upang ipaliwanag ito. At kapag hindi raw nakapagbigay ng incident report ang jackliner, posibleng masuspinde ang kanilang prangkisa.
Pero nilinaw ng LTFRB na wala pa silang sanksyon na maaaring ibigay sa jackliner dahil dadaan pa sa investigasyon ang insidente. Sa investigasyon ng Muntinlupa City Police, pagsabog sa kanang gulong sa likuran ng bus ang lumalabas na naging sanhi ng aksidente. May tao? May tao. Yung, Natumalon? Natumalon. Rare, yung right tire na yun sa kanan, nag-blown out siya o sumabog, kaya yung nag-cause yung kuha niya. Plus yung medyo umuulan kahapon, yung slipper yung yun yung naging cause, kaya nagkaroon ng aksidente. Kung mapapatunayan naman na may pagkukulang ang driver ng bus, isa sa ilalim siya sa iba't ibang training at seminar at maaari rin daw irekomenda ng LTFRB ang suspensyon ng lisensya nito. Ayon naman sa pamunuan ng jackliner, nagsumiti na sila ng incident report sa LTFRB. Gumawa na rin daw sila ng internal investigation at nangakong susundin ang lahat ng kailangan ng pulisya at LTFRB sa investigasyon. At hindi rin daw nila tatalikuran ang kanilang mga pasaherong nasaktan. Aba, dapat lang. Diba? Oo naman, parang kita mo naman, parang naman yung speed na yun, hindi yun sasabihin, hindi naman Sinasabi yung yung sinasabi nila Oo, parang ano Kung nga makikita daw natin dyan, according to Ivan, siya yung nag-cover niya. May dalawa pa palang taong tumilapon, no? Nung, doon sa- ayan. Talagang lumabas sa bus. Yun lumabas galing sa bus. Pero sarado tong bus na to eh, no? Hindi to yung style na bus na nakabukas eh. So, Air condition. Ayan, so tignan dapat nyo, ha? nabutas yung gilid niya kung saan tumulapon sa left side. Oo, Diba? yan. Grabe talaga. Tsaka warning din doon sa lahat ng mga lahat ng mga nagmamaneho, lalo na pag umuulan, pag basa ang kalsada. This is a warning Tingin ko yan ang nangyari, yan yung medyo umuulan-ulan. Oo, diba? basa yung daan, no? Eh, buti kung yung driver lang yung sakay. Alam mo, kaya Ang dami ng talaga pasahero, pwede pa siyang makadamay ng ibang motorista. Exactly. O, imagine mo itong kotse na to, na-spare lang itong Grabe. Imagine, At saka yan, Pwede siyang sumampa doon. Nananahimik ka doon sa lane mo, tapos nag-cut out, diba? Pumunta Buti siya sa hindi rin aisle. nakaano doon sa... Swerte rin yung mga kotse sa kabila, no? Pero yan, ganyan kasi I wonder if they can measure it in terms of, kasi how can you establish kung 60 kilometers per hour siya without the skid marks, it's wet, di ba? So yun yung laban, it's his word against, your, di ba, yung feeling ko na, beyond 60K, paano rin naman natin alam? Wala namang nakitang bus na kung mag-travel, dahan-dahan. Yeah, wala nga. Kaya ang basihan, kaya baka hindi na 60. Tsaka nakikita naman sa video na talagang Mabilis talaga, mabilis na matuloy siya. siya. Pero may mga nagsasabi na maybe that was a time na out of control na nga kasi Dahil siya. sumabog Kasi yung sumabog mga Siguro yung, Yes. may sumabog daw ba na gulong? Gulong daw. Yun, Pero yun. baka nga, baka Yun kaya na. naman sumabog yung gulong. Baka masyado ng, alam mo yung ano na, kalbo na. So, check din nila yun. Sina-check din nila dapat yun. Ingat-ingat po lalo na pag umuulan. Samantala sa Pasig City naman, nahukay ang hiwa-hiwalay na buto ng taong nakalagay sa isang crate na kahoy na nakabaon po sa mababaw na hukay sa barangay Maligaya kahapon. Hindi ko maligayang balita ito. Ayon po kay Noel Forca, naghuhukay lamang daw siya noon para sa itatayong pader nang madiskubre ang lalagyan ng mga buto at natatakpan daw ito ng plywood. Nakabalot raw sa plastic ang mga buto at may kasama pang ilang underwear pati pustiso. Natagpuan din po ang isang litrato ng tila isang babae pero kupas na. Agad namang dinala ng mga pulis sa St. Bernadette Funeral Home sa Canyogan ang mga nangingitim ng buto. At patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa natagpuang buto ng tao. Parang nilibing at hindi... Baka naman dati may nakatira dyan. Baka nilibig. Oo, Pero basta bawal yun ah. Minsan kasi ganun eh. May picture, May ganun na minsan sa tabing bahay na lang nila kaysa Siyempre kung gumastos. bawal, hindi na nila sasabihin. Bawal nga. Pero bawal. Pero pag gano'n, wala kang death certificate, wala kang bayad. So, tuloy ang sweldo mo. Pag wala kang, di ba, isa-iba. Doon nagkakaroon mga ghost employees. Yun na, yun na. Samantala, narito naman ang mga balita sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Sa Day 17 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, naging mainit pa rin ang diskusyon ng talakayin ang umano'y paggamit ng peking bank documents ng prosekusyon upang makakuha ng sabina. At dahil nga rito, muling tumaas ang presyon ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago. This is a very, very strange, bizarre document. My goodness, if you bring this to any trial judge in the entire country, particularly in Metro Manila, you'll be cited for contempt. If I were a trial judge, I would say you're wasting my time. Sheriff, take him to city jail. I beg the indulgence of this court. I'm hyperventilating because I'm very, very upset. I will leave this court immediately because I'm sure I have hypertension.
Sa kabila po ng nararamdaman ni Senadora Santiago, hindi pa rin niya pinalampas ang katwiran ng prosekusyon sa korte na obligasyon daw nilang isumite ang mga bank document umano ni Corona na nakuha nila sa isang tinaguriang small lady. The prosecution believed that it is its duty to submit the document to this court as they may have a bearing on the court's resolution of the pending request for subpoena. Huh? Say again? One, I heard someone who I cannot identify say something. Number two, I read it in the media. Now, it is my duty to bring it to the attention of the court. Duty my foot. It is not your duty. It is your liability. Sa sobrang gigil po ni Santiago, di na niya natapos ang sesyon at dumiretso na siya sa klinik at doon nagpakuha ng blood pressure. Ang kanyang presyon tumaas ng 170/90. Kaya naman agad din siyang umalis ng Senado pagkatapos nito. Ang depensa naman muling iginiit ang pagtuto sa mga inilabas na sabpina para sa mga bank documents ni Chief Justice Corona. Sa gitna ng mainitang pagtatalo, pumagitna na si Presiding Officer at Senate President Juan Ponce Enrile. Samantala, sa pagsalang naman po ni Leonora Dizon, ang manager ng BPI Ayala Branch, hindi niya madala ang monthly bank statements ni Chief Justice Corona sa peso checking account nito dahil wala raw anyang malinaw na direktiba na ibinigay ang korte. Sa testimonya ni Dizon, sinabi niyang wala raw allied account o iba pang financial instrumentalities gaya ng time deposit, money placement, trust fund at iba pang cash investment si Corona sa kanilang branch. Matapos ito, sinuspindi ang pagdinig at sa pagbabalik nito, mismong si Defense Lead Counsel Serafin Cuevas na ang humiling na i-adjourn ng maaga ang sesyon. Bukod kasi sa Valentine's Day, kaarawan din kahapon ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile. Samantala, palaisipan pa rin ngayon kung sino ang tinutukoy ng prosecution na small lady na siya nagbigay ng bank records ni Chief Justice Renato Corona. Nakakuha ang GMA News ng CCTV video ng Senado nung araw na makuha umano ng prosecution ang bank documents. Sa pahayag ni Mindoro Oriental Representative Reynaldo Umali, bandang alas 2:30 raw ng hapon noong February 2, iniabot sa kanya ng small lady ang brown envelope na naglalaman ng bank documents umano ni Chief Justice Corona. Sa video, makikita na pumasok si Congressman Umali sa Padilla Room 1:08 ng hapon. Pagsapit ng 1:39 ng hapon, makikita sa CCTV na kausap ni Congressman Umali ang ilang miyembro ng media. Kapansin-pansin din ang isang short female na nagtatanong. 15 minuto naman bago mag-alas 2 ng hapon nang makitang sumakay si Umali sa elevator papunta sa ikalimang palapag ng Senado at nagtungo sa Pendatum Room. Halos 30 minuto siya roong nagtagal at paglabas ay nakikipag-usap sa isang individual na isang short female batay sa ulat. Pero sa kuha ng CCTV ng Senado, mapapansing walang iniabot sa kanya na anumang bagay ang kausap na babae. Sumunod na rito ang kuha ng pagbaba ng kongresista patungong session hall at pasado alas 3 ng hapon ng lisanin ni Umali ang Senado. Pero sa kabila ng pagsusuri sa CCTV ng Senado, nanindigan si Umali sa kanyang mga pahayag at handa raw siyang humarap sa investigasyon. Kasi kung hindi nag-exist si small lady, yung tanong nga, paano nag-leak yung bank records si Corona? Or fake yung sinasabi nila. Fake. Kasi sa illegal na paraan ba? Dahil, syempre, ano yes, yun pribado yung mga paninindigan daw dokumento. niya. Ang sinasabi ni Annabel Chongson, yung sa PS Bank din, ay hindi daw talaga tugma. Although may parehong account numbers or entries. Pero Sa original, hindi yun original copy ng, or yung parang copy ng mismong Alin yung mas galing sa marami? bank. Alin mas maraming pera? yung galing sa yung lang sa Pero mga problema yung mga senator judges, ito yung tinatawag nilang fruit from a poison tree. Ebidensya na galing ba sa illegal na paraan? Kasi kung illegal yung pagkakakuha, baliwala yung Article 2. Kasi tandaan nyo, parang Hindi siya admissible. sinasabi nga ni Presiding Judge Enrile, di ba, na parang, kung ito yung ihaharap nyo sa amin, di ba, at hindi naman yung sinasabi na nga ng PS Bank, syempre, na hindi yan nanggaling sa kanila, then fake yan. Exactly. At kung sinasabi nyo naman na totoo yan, then may mananagot sa PS Bank. Sino nag-leak nun? Siguro yun naman ang prosecution, masalimuot. pinag-isipan din naman nila. Yung nagbigay naman siguro, sa tingin naman nila, reliable kung hindi talagang sampal sa mukha nila yan. Unless na, yun na nga Kaya pa lumabas. minsan excited sila, di ba? Nagpapapulis sila agad, nag-ano sila. Ang duda ng marami, meron talagang nag-leak from inside pero hindi binigay o nilabas yung original copy, kinopya lang. Kaya naibigay sa kanila. Kaya tuloy na high blood yung... Kaya tugma yung yung account number at meron pa sila, di ba, yung mismo. Baga parang dinoktor. May dinoktor. Pwede Parang- tama yung account number, but yung figure kung magkano talaga yung... Ang hirap nun kasi Hindi, yun ang tugma rin eh. Tugma rin naman yung Oo. ledger. Oo.
pero ibig sabihin, kinopya lang from the original. Pero may nag-leak. Siyempre, hahanapin mo yung Pero syempre, certified true hindi copy from masasabi the yun bank. ng prosecution. Oo. Otherwise, Oo. illegal din yun. Nakinuha nila ng hindi naman, syempre, sino maglalabas So, sa move on na bangko? sila sa next article dapat kasi Kawawa naman, 170 over 90 ang blood pressure. Of course, we're all for the truth, diba? Yes. Ituloy yung impeachment. Pero kung medyo lumalabag ka na sa batas, dapat may, of course, may karapatan din naman yung accused. Burden of Sa proof. katotohanan Alam nila ng siguro yun as lawyers. Power din yun pag illegal. Mga lawyers din naman. Naibasura rin yung TRO ni Chief Justice Corona para ipahinto itong impeachment trial. Tuloy ang ating pagsubaybay. Cover it. Ang telenovela. Oh yes, balitang abroad naman tayo. Isang lalaki naman ang malubhang nasugatan matapos masabugan ng bomba sa Bangkok, Thailand kahapon Valentine's Day. Dahil sa pagsabog na putulan ng binti ang lalaki, nahinina lang siya rin ang may dala ng bomba. Patay kasi sa investigasyon ng mga otoridad bago ang insidente, nagkaroon na ng pagsabog sa inuupahang bahay ng lalaki. Kasunod ito ay nagisan din daw nito ng bomba ang isang taxi. Sa pagresponde ng mga pulis, sinubukan nilang arestuin ng suspect, pero tinangka nitong maghagis ng bomba na naging sanhi ng pagsabog. Nangyari ang pagsabog sa Bangkok matapos ang mga pambobomba sa mga Israeli embassy staff sa India at Georgia. Kaya ng mga akusasyon ng Israel, ang gobyerno ng Iran at ang terrorist group na Hezbollah ang may pakana ng pambobomba. Ang layo na nung pinanggalingan pala ng pambobomba niya. Wala Tsaka minsan para maaawa ka dun sa initial na may nasabuga, naputulan pa. Pero kung siya palang may bomba, At saka parang ibang usapan na yun, ha? Bakit na pala ito? Bahay niya, taxi yan. Namayagpag siya. Iba siya Hindi siya magalit, marunong ha? mag-handle ng bomba. Iba siya magalit. Dami nilang nagtatapo ng bomba. Dami niyang bomba. Oo, dami niyang bomba. Paano siya natutong gumawa ng bomba? Sa internet, Meron na ba? Unfortunately. Nakakatakot, ha? Samantala, mainit na sinalubong ng fans ng ibang singer na si Whitney Houston ang pagdating ng kanyang labi sa kanyang hometown sa Newark, New Jersey. Imbes na lungkot, hiyawan at kantahan ang sinalubong ng fans si Whitney nang dumating ang kanyang labi. Sama-sama silang umawit sa labas ng Wigham Funeral Home. Mensahe raw ng pag-asa ang kanyang pabaon kay Houston, gayon din sa kanyang anak. Samantala, inanunsyo na sa darating na Sabado ng tanghali, oras sa Amerika, isasagawa ang funeral services para kay Whitney sa New Hope Baptist Church. Ayon sa representative ng funeral home, tanging malalapit lamang na pamilya ni Whitney ang makakadalo sa okasyon. Wala na rin ilalatag na burol o public viewing para sa singer. Tinanggi naman ng Los Angeles County Coroner's Office ang lumabas na ulat ng ilang celebrity websites na sinabi raw nila sa pamilya ni Houston na prescription drugs ang sanhi ng pagkamatay nito. Sa ngayon daw kasi wala pa rin resulta ang isinagawang toxicology test sa labi ni Houston. Pero tiyak na raw sila na walang foul play na naganap. Kala ko ba? Hindi, sa bagay, sinabi nila, it will take weeks for the toxicology reports to come out. Pero ang sinasabi ng parang the amount of water in her lungs. Hindi siya nag-drowse Hindi in the siya. bathtub. Kumbaga, patay na siya before she even went down. Eto na. Finally natapos, 50 oras, 25 minuto at 1 segundo. Ganyan po katagal naghalikan ng isang mag-partner sa Thailand para manalo sa kissing contest bilang bahagi ng Valentine's Day celebration doon. Sa 7 couples na sumali sa event na natiling matatag ang gay couple na sina Tana Korn, Sitiem Thong at Non Tawat Charyuan Kasetsin. Bagong record ito para sa longest kiss sa Guinness Book of World Records. At dahil dito, nakatanggap sila ng 2 diamond ring at perang nagkakahalaga ng halos 300,000 piso. Hindi po biro ang pinagdaanan ng dalawang ito dahil dapat nakatayo sila sa buong panahon na ginagawa nila ang record. At kahit pupunta sila sa toilet, dapat magkadikit pa rin ang kanilang mga labi. Sa gilid lang. Sila uminom sa gilid lang. So yung food yung hindi ko alam kung paano, na meron ba silang protein shake na lang. nila dyan, di ba? Himas-himas pa nila yung Ang sweet naman. Tuwa sila. Ang ganda rin ng message na pinapalabas nila. For me, ha? Diamond ring. Makakaupo na daw sila finally after 50 hours. Congratulations. Wow. At hindi lang nga sa Thailand, sizzling hot ang pag-ibig nitong Valentine's Day, isang flight na biyaheng Milan, Italy, mula sa Portugal. Nag-propose ang isang lalaki habang nasa ere ang eroplano. Kinonsyaba ng lalaki ng flight attendant. Ayun naman pala, hindi nagbayad ng videographer para sabihin sa in-flight announcement. Ang kanya pagyayay! Oh my God! Oh my God! Ay! Sa kanyang nobyo. Buti nakikinig si girl lang kasi nagbabasa siya eh. Oh, wow!
Cheers! Mahilig daw kasi sila mag-travel, kaya naisip niya doon na lang mag-propose sa babae sa eroplano. At feeling nasa cloud9 tuloy ang babae sa tuwa. Binati ng crew at pasahero ang eroplano ang happy couple. Congratulations, best wishes! Valentine's. Okay, another idea for those who want to propose next year or anytime actually. Susunod mag-check Pwede kayo ng flight attendant. mag-propose Magpapadalas na- na kayo Mag-flight na to Pwede ba yung pag-skydiving? Pwede? Ayan ba yun? Nakikinig Pwede. yan. Pwede rin. Nakikinig Skydiving. yan. Marami na rin. Pero mahirap yan. Mahirap yan. has the pleasure to ask Senior Passager Elizabeth Caballero and Oh, no! Naintindihan niyo na Italian version na. Ang daya yung Elizabeth Caballero. That's fantastic. Ang galing. Diba nakasakay naman tayo sa aeroplano pag may kahit nagbabasa nakikinig tayo doon sa sinasabi, di ba? Oo, paminsan. Paminsan. You never know, baka emergency. Dapat pala. Dapat pero pag bring me. Pag bring mo nilalabas yung mga bag gano'n, no? Parang alam na alam yung mo. wallet, di ba? Yung lipstick na medyo wala na. Yoga, hindi nakikinig. Senior citizen, ID. Para isang airline lang naman yung nagagawa. Promo. Pasahero. Samantala, dahil kasalukuyang nasa Royal Air Force ang asawang si Prince William, nag-celebrate ang Valentine's Day sa isang bar. Si Catherine, Duchess of Cambridge. Pero hindi po para uminom dahil lonely siya, kundi upang bisitahin ang alcohol-free bar na tinatag bilang bahagi ng Action on Addiction charity na tinutulungan ng Duchess. Tinikman din niya ang pinakasikat na juice drink ng The Brink Bar na pinangalan sa kanya. Nakipag-meet din si Catherine sa ilang dating alcohol addict. Napangiti naman ng Duchess na makatanggap siya ng Valentine's gift mula sa isang batang admirer. Ang cute ha. Flowers and cupcake ang inabot sa kanya ng isang 8-year-old boy kung saan nakasulat sa cupcake ang mga salitang Jackson loves Kate. Agad ding tumungo si Duchess Catherine sa isang children's hospital para bisitahin ang mga pasyente roon. So, nagtrabaho siya sa Valentine's Day. Like, Dahil wala din naman si Oo nga, wala naman siyang Valentino. Kasi Pero nabagay pinacheck sa daw agad kanya, dun sa no? mga security. yung cupcake. Pinatikman muna. Pa-check. But super sweet. Super sweet. At ito pa ang super sweet, I'm sure. Super sweet din naging Valentine's celebration ito. Miss Luandy, good morning. Akala ko ako yung sweet. Good morning po mga kachika. Dinumog po ang unang concert ni Ogie Alcacil at Jean Velasquez bilang mag-asawa na ginanap kagabi, Valentine's Day. Sold out po ang tickets ng concert at ubod ng saya ang mga fans na nanood ng Mr. and Mrs. A concert sa Araneta Coliseum. At damang-dama rin ng mga nanood ang tamis ng pagmamahal sa mga awitin ni Ogie at Regine. Kaya naman happy-happy si Ogie dahil napuno nila ang Araneta. Kasama pa nga ng mag-asawa ang kanilang uniko iho na si Baby Nate. Bukod sa mag-asawa, nag-perform din sa concert sina Ding Dong Dantes at Kyla. Gayon din ang mga kasamahan ni Ogie sa Bubble Gang na sina Michael V, Moy Palaboy at Sam Pinto. Mapapanood naman ang Mr. and Mrs. A concert dito sa Gym A sa March 3, araw ng Sabado. Salamat! At dito nyo po napiling makipag-Valentine kasama ng inyong mahal sa buhay. It's very special because it's our first concert after nag-asawa kami na after nagka-baby kami. Ang bilis na wala. At pagdating sa chicheria, nandyan po ang mga potato chips and corn chips. Pero alam niyo ba na may mas healthy na pamalit sa mga yan? At ito ang mga masasarap na seafood chips. Oh, wow. Ayan. Gawa mga ito sa squid rings, squid heads at tahong ba? Walang tapon. Kaya silipin na natin ang paggawa niya. Nihirit sa atin ni Paring Drew mula sa Rosario, Cavite. Belated Happy Valentine's, Drew. Alam nyo, this is becoming parang second nature to me. Pwede na ako talaga magtrabaho dito. Sideline, malapit lang naman ang Rosario, Cavite. Anyway. Okay, now, ngayong umaga, tuturuan tayo ng mga OSY or out-of-school youth na tinuruan naman ng Siervas de San Jose Sisters para magkaroon ng livelihood. Ito yung tinatawag nilang livelihood program kung paano gumagawa sila ng malulutong at masarap papakin na squid rings, squid heads, at crispy tahong. Do not insert joke here. Okay? There you go. Yan. So mamayang umaga pag tuturuan tayo, no? Para lutuin, panamin, linisin, at para maging ganito.
crispy tahong, crispy rings na squid. Ayun, ang sarap. Gusto mo? Sige, mamaya pa yan. Sige. Mula po dito sa Rosario Cavite. Balik muna tayo sa studio. Layo. Ano yung parang juice? Masarap. Inumin natin. Ay, ang sarap niyang pulo. Yun, salad topping. Di ba meron yung Calamares. Sabi siguro ni Drew, studio na. kunin nyo na. Ganda po sa'yo, pare. Pinakain talaga, hindi pa daw siya nag-breakfast. Kumain kasi. Kaya naman po para sa walang kasing sayang umaga, sabayan na ang inyong almusal sa pagtutok dito sa Unang hirit! Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Kilometers east ng Mindanao. Meron pong malawak na nasasakupan yan. Apektado po ang Visayas at Mindanao. Active po ang nasabing LPA kaya medyo binabantayan ng Pag-asa dahil posibleng magkaroon ng chance na maging bagyo. Dahil po sa LPA, makakaranas po ng ang buong bansa ng kalat-kalat na pag-ulan. Ang Bicol, Visayas, Mindanao may mga malawakang pag-ulan na maaaring magdulot po ng flash flood at landslides. Ingat-ingat po kayo dyan. Ang ating pong sunrise ay 6:20 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6 ng gabi, 6 p.m. Narito naman po ang mga weather condition at mga temperatures sa ibang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Alright, at syempre sa mga hindi pa ho nakakapag-date dyan kahapon dahil sobrang busy sa trabaho at gusto syempre humabol ng pa-Valentine's naman para sa kanilang mga minamahal. Bakit hindi ho kayo magpaka-cold short at dalhin ang inyong date sa isang play? At ang ibibida namin sa inyo, hindi lang isang simpleng dula, isa po itong interactive theater na galing pa sa bansang Argentina. Wow. Kaya eto, ibibida na yan sa atin na Monica at Arn mula sa Manila Hotel. Hi guys! Good morning, Art! Good morning! Good morning mga kapuso! Ako naman, very special ang araw na ito dahil timing ang pagpunta natin ng Oran dito sa Manila Hotel City 10 or 10 City dahil nga pagbubukas ng Fuerza Bruta in Manila. Yes, tama ka, Jamon. Kaya naman, bibigyan namin kayo ngayong umaga mga kapuso ng taunang silip ng sikat na show na nagbula pa sa Buenos Aires, Argentina. O, di ba? At ako, Oran, kailangan daw natin mag-prepare dahil I heard ay interactive daw ang kanilang gagawing show mamaya. So may audience participation. Ayun, talaga? At nasilip po ko yung mga performers na in fairness, ang gaganda nila. So I'm sure mag-enjoy ka. At mag-enjoy ang ating mga kapuso. Anyway, lahat po yan ating titingnan at alamin sa pagbabalik po natin dito yan sa May Maynila. At the studio. Wow! Gusto ko na makita si Arna maglambitin din to na. Pwede Pero siyang... curious ako, no? Gaano kayang klaseng interaction ang gusto nila from the audience? Pati yung audience ba, lalambitin? Kasi meron silang mga may nakasabit, harness diba? pa sila di ba? Nako. O yan, ang exciting. Kung gusto niyo magpasikat, baka pwede niyo nang itanong doon ngayon yan. Kung pwede rin ako doon ka mag-propose, I love you! Tumilipad siya. Okay naman mga kapuso, lipat tayo kay Sue and Sue. Sue and Sue. Buti may end sa gitna, di ba? At ngayon naman, syempre, dun sa mga taong mahilig kumain, at hindi lang pagkain na basta-basta, yung may kakaibang twist, itong restaurant na para sa inyo. Ay, nako, yung matitikman niyo sa isang restaurant na nandito lang sa Quezon City. Lapit lang. Panoorin natin to. Ay, go! Yeah, go, go! Subukan ang mga pagkain hindi lang kakaiba ang sarap ng lasa, kundi may kakaiba at nakatutuwang pangalan pa. Sa isang kainan dito sa Sikatuna Village, Quezon City, may mga putahing tiyak gaganahan ka. Tulad itong bestseller nilang pasta dish, ang NBSB o No Boyfriend Since Birth Pasta. Para raw ito sa forever single ladies. Simple lang daw ang pagluluto nito. Ginigisa lang ang flavored pesto sauce na may halong cottage cheese. Pag mainit ng pesto sauce, ihalo ito sa pasta of your choice. To complete the dish, top it with mussels and Parmesan cheese.
Kalikasan na pwede nyo rin subukan ang itong small but wonderful pasta dish. Ang kaibahan nito, may isdang dulong na inihahalo rito. Sinasamahan din ng hiniwang manggang hinog, kaya naman tunay daw na wonderful ang lasa. Para magluto nito sa saucepan ay doon iniinit ang dulong mix. Kapag mainit na, ihahalo rito ang pre-cooked pasta. Sa huli ay nilalagyan na ito ng mango slices at parmesan cheese upang iserve at matikman ang sarap nitong taglay. And for those who really love sweets, you will surely fall in love daw sa dessert na ang tawag ay Perfect Union. Native rice cake ito na puto maya na nilagyan ng ilang pirasong hiniwang manggang hinog. Mas mag-enjoy ka raw sa pagkain ito kung sasabayan mo ng mainit at malinamnam na tsokolate de Cebu. Ako, I grew up kasi yung mom ko kasi Cebu din, Cebuana, ganyan. So, nahihiligan talaga namin yung puto maya ng Cebu at saka yung tsokolate ng Cebu. Kakaiba kasi siya. So, sabi, why not offer it? Sa mga pagkain tulad ito, busog ka na, enjoy pa ang food trip time ninyo. Well, galing na ako dyan. Ay, oo nga, natikman mo na. Masarap, in fairness. Actually, at sa saka area na- affordable. Ang presyo, no? Sa area na, alam ko marami mga small restaurants na masasarap. So, kung gusto niyo medyo maging adventurous pa minsan-minsan, dumalo kayo na sa Mexico. Yes, Secret Tuna. Nakaiba, ano yan na? Huwag na, sasaligo sana yung pangalan ng restaurant. Malapit lang ho yan sa may paradaan ng tricycle. Yun! Okay, sa landmark ka. Lipat naman tayo kayo kay Lynn. Alam nila yung may tricycle. Yung may tricycle. Hindi ko na sabihin. No, mga Mari, kasi diba tapos na nga ang araw ng mga puso kahapon. Pero syempre kailangan manatili pa rin healthy ang ating mga puso. At ano ba ang perfect na pagkain dyan? Walang iba kundi ang isda. Kaya mamaya iihirit namin sa inyo isang dish na masarap at masustansya. Ang escabecheng isda. Kasama si Miss Nancy Lumen. Na matamis ito ha, sabi ni Miss Nancy. At bukod pa dyan, ibibida namin sa inyo ang mga electric at solar powered na mga bisikleta. Can you imagine? Na foldable bikes. Nasagot daw sa nagmamahal na presyo ng gasolina. Nagmahal na naman, di ba? Kaya eto na ang solusyon. Magiging healthy pa kayo. Papayat yung mga tao. Why not? I love it. Tignan natin yan mamaya. Samantala, balik tayo sa studio. Ang mga unang balita sa umagang ito. Low pressure area sa posible raw maging bagyo. Ang pinakasariwang balita sa magiging lagay ng panahon, aalamin live. Dalawang dampuhalang buhaya na nahuli sa Bataraza, Palawan. Pinangalan ng Valentino at Valentina at inaalagaan na sa Crocodile Farm. Kumpanya ng pampaserong bus na nadisgrasya sa Alabang Viaduct nitong Lunes, posible raw suspendehin ang prangkisa kung mapatunayang may pagkukulang sa nangyaring aksidente. Motor ng hiniinalang babae na hukay sa isang bakanting lote sa Pasig City. Disyerto sa Chile, biglang binaha dahil sa pag-apaw ng ilog. Valentine concert ni Ogie Alcacid at Eugene Velasquez, pinakilig ang mga manonood. Libing ng yumaong diva ni Whitney Houston, inaayos na. At Justin Bieber dinate ang isang batang may rare cancer. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Low pressure area sa bahagi ng Mindanao patuloy na binabantayan ng pag-asa kung magiging ganap na bagyo. Kung sakali, ito raw magiging unang bagyo sa bansa ngayon 2012 at tatawaging Ambo. Huling namata ng LPA sa layong 400 kilometro sa silangan ng Mindanao. Ay sa pag-asa, asahan ng malawakang pagulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya pinag-iingat ang mga kababayan natin doon sa mga posibleng flash flood at landslide. Bahagya rin ang mga kapekto LPA sa Katimugang Luzon. At kaugnay pa rin ng low pressure area sa Mindanao, makakasok natin live pala sa pag-asa ang weather forecaster na si Hener Kitlong. Hener, good morning. Good morning sa iyo. Good morning, Igan. Okay, gaano kalaki yung chance na magiging bagyo ito? Itong low pressure area na binabantayan nyo dyan sa Mindanao? Well, sa ngayon, Igan, kung pagbabasihan natin lahat ng mga model na ginagamit natin, wala naman nag-indicate na ito ay magiging isang bagyo. Kumbaga, ngayon pong 24 oras, maasahan po natin na maliit po ang tsansa na ito ay magiging isang bagyo.
Kung sakali maging ganap na bagyo ito, saan ba ang direksyon nito, Ener? Well, hindi pa nagbabago yung pinapakita niya as of now. Sa silangang bahagi pa rin po ng Mindanao ang tatamaan nito kung sakali man. Ito ba yung nakita nating malaking ulap na yan? May mga pula-pula? Yan ba yun? Opo, pero yung pinakasentro ng low pressure area ay bali nasa baba po, mababa po siya. Yung pong mga nasa taas po yan, yun po yung outer clouds o yung advancing clouds po ng low pressure. Okay. Metro Manila, anong epekto niyan? Sa ngayon, maganda pa rin ang panahon natin sa Metro Manila. Medyo may konting kaulapan lang. Kung sakali namang magkaroon ng mga pagulan, mahina lamang yan. Subalit bukas, pag umabot na po yung outer clouds, yung pinaka-main cloud ng low pressure area, asahan po natin mga pagulan po tayong mararanasan bukas. So anong mga lugar ang direktang maapektuhan nitong LPA na to? Sa ngayon, Igan, ang buong Kabisayan at ang buong Mindanao, maulap na po ngayon. May makakaranas na yan ng kalat-kalat na pagulan. At magiging malawakan ng mga pagulan na yan, lalong-lalo na sa silangang bahagi ng Kabisayan, ganun din ang silangang bahagi ng Mindanao. Kung baga, ilang araw nang umuulan dyan, kaya saturated na po yung lupa. Pag nakaranas po yan ng malalakas na pagulan, malaki pong chance ang magkakaroon po yan ng mga floods at landslides. Kaya paalala po, pag-ibawi pong pag-iingat ang gawin natin sa lugar na yan. At yung mga lugar na yan, nakikita natin, binabaha na nga, no? Opo. Hanggang kailan itong LPA nito? Well, base po sa pinapakita niya, kung hindi ito magiging bagyo, mga 2 hanggang 3 araw, nasa loob pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng 4, maaari na po yung makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Okay, ito ba'y parang sendong na malawak at tatamaan yung mga lugar na di naman usually binabagyo rin, Hener? Opo, sa ngayon po, low pressure area pa lang, talagang malawak na po yung walapan niya. Halos buong, hanggang southern Luzon nga, umaabot na po yung outer clouds niya, lalo ng Bicol region. Sa Bicol region po, mag-iingat din po tayo dyan kasi umaabot na po yung kulapan niya. May mga pagulan na rin po tayong mararanasan dyan. Pag naging bagyo po yan, halos dadaan din doon sa mga dinaanan ng bagyong si Sendong. Yung maliliit na bangka, di ba? Hindi pa? Sa ngayon, wala naman po tayong pinalabas na gale warning. Ibig sabihin po, hindi ganun po kalakas yung pag-alo ng karagatan kaya wala po tayong problema. Okay, maraming salamat. Hener Kitlong po, weather forecaster ng Pag-asa. Baha ang inabot ng ilang lugar sa bansa dahil sa namumuong sama ng panahon. Sa Pulangi, Albay, pinaghahandaan ng mga residente ang paglikas dahil sa banta ng landslide kung patuloy na uulan. Narito ang report. Halos mabura na ang bahay na ito sa Batinguel, Dumaguete City nang tumaas ang tubig sa Banica River. Ang mga yero at troso inanod na rumaragas ang ilog. Pinasok na ng tubig ang ilang bahay at halos na ngayon naman ang ibang nakatirik sa tabing ilog. Para makaiwas sa disgrasya, mahigit 100 pamilya ang inilikas mula sa 2 barangay. Ang taligsik sir niya, dagpo kay lugas yang ulan. Sa Davao City, maraming sasakyan ng tumirik at mga pasaherong na stranded dulot ng pagbaha. Sa lakas ng buhos ng ulan, bumigay ang bakod na ito sa isang pribadong lote sa barangay komunal. 4 na bahay sa tabi nito ang nasira. Sa isang bahay, 2 bata pa ang naipit sa loob. Agad naman rumesponde ang mga otoridad para sagipin sila. Maingat ang rescue operation. Dahan-dahang tinanggal ang ilang gumuhong bahagi ng bakod at bahay. Makaraan na mahigit 2 oras, nailigtas ang batang si Jeffrey Secretaria. Ang isa pang batang si Love, nadaganan ng mga gumuhong bato ang mismong katawan, kaya't umabot ng halos 3 oras bago siya tuluyang nailigtas. Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang 2 batang na-rescue. Flash flood naman ang inabot ng mga residente sa Pulangi, Albay. Dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, umapaw ang tubig sa tulay at binaha ang mga kalsada. Pinaghahanda ngayon ang mga residente upang lumikas. Posible raw kasi ang pagguho ng lupa roon kung magpapatuloy ang pag-uulan. Para sa unang balita, Sharian Torres reporting. Sa ibang balita, nasa crocodile farm na ang 2 buhaya na nahuli sa Bataraza, Palawan. At dahil araw ng mga puso nahuli ang mga buhaya, pinangalanan silang Valentino at Valentina. Mula sa Palawan, narito ang report ni Maki Pulido. Sa bigat ni Valentino, 7 tao ang humila sa kanyang buntot palabas ng truck pagdating ng Crocodile Farm sa Puerto Princesa. Stress na ang mga buhaya dahil mga 5 oras binyahe sa ibabaw ng truck mula sa Bataraza, Palawan kung saan ito nahuli. Pati ng 11 feet na babaeng buhaya na pinangalanan namang Valentina. Dahil hindi agad nahila palabas ng truck, naisip sa may tiyan si Valentino sa gilid ng truck bago muling hilahin hanggang bumagsak sa sahig. Once nung nahuli siya, pag
hila namin pag-ahon doon sa lupa, talagang nag-start na yung stress niya. So, yun naman, mababawi niya yan. Ilalagay na siya sa pen para makapagpahinga na siya. Halos magkaedad si Lolong, ang world record holder na pinakamahabang buhayang nahuli, at si Valentino na tinatayang 40 years old. Mas maliit lang si Valentino na may habang 16 feet. 500 kilos si Valentino, katumbas ng 10 sakong bigas. Nung may sampa na namin sa lupa, galing sa ilog, nung na-restrain na siya, 3 kalabaw ang ginamit namin sa bigat niya. Baka raw kasi patayin ng mga taga-Batarasa kung sila'y napeperwisyo na. Magsasaka ang huling biktima ni Valentino. Buti na lang daw makapalang suot na tsinelas ng magsasaka, kaya nahila pa niya ang kanyang paa mula sa panga ng buhaya. Tiyak daw na si Valentino yon dahil ang palatandaan ng mga taga roon ay putol ang buntot. Putol nga raw ang palayo ni Valentino sa mga taga-barangay Tagnato, Batarasa. Yung mga tao na in-interview namin, sabi nga nila, minsan pagka maliwanag ang buwan, sumasampa talaga yung buhaya. Doon malapit lang sa bahay nila. Pag na-perwisyo yung kanilang mga hanap buhay, yung mga alaga nilang hayop, ang tendency, ganun din, gaganti. Kung pwede, papatayin nila yan. So ito, partly, parang rescue na rin ito. Kung tutuusin, hindi naman daw masisisi ang mga buhaya dahil sa patuloy na pagsira ng mga tao sa mga bakawan, naiistorbo ang tirahan ng mga buhaya na uubusan ng makakalabas para maghanap ng pagkain. Mula rito sa Palawan, para sa Unang Balita, Maki Pulido, reporting. Bago nahuli sina Valentino at Valentina sa Palawan kahapon, marami ng buhaya ang nahuli sa bansa. At malaki man ang naitutulong ng mga buhaya para mapanatiling balanse ang kalikasan. Para sa ilan, may tuturing pa rin daw perwisyo mga ito, lalo na kung umaatake na sila ng mga tao. Darito ang report. Napukaw ang atensyon ng buong mundo noong isang taon nang mahuli ang dambuhalang saltwater crocodile na si Lolong sa Bunawan, Agusan del Sur. Sa haba nitong mahigit 20 talampakan o halos kasing taas ng 2 palapag na gusali, ito na raw ang pinakamalaking buhayang nahuli sa bansa. Mas malaki pa si Lolong kay Cassius Clay ng Australia, ang kasalukuyang may hawak ng record para sa pinakamalaking nahuling buhaya. Pinatotohanan naman ito ng eksperto si Dr. Adam Britton. Isinumite na niya sa Guinness Book of World Records ang sukat ni Lolong. Sa ngayon, nananatili sa Bunawan Eco Park si Lolong. Bagamat marami ang namangha sa kanyang laki, hindi maiwasang mangamba ang mga residente. Pinaniniwalaang ito kasi ang buhayang umatake sa ilang tao at alagang hayop sa Agusan Marsh. Bago mahuli si Lolong, ilang insidente na rin ang pag-atake ng buhayang naitala. June 2011 sa Batarasa, Palawan, nasawi ang isang lalaki matapos sakmalin umano ng buhaya. Matapos ang halos 3 linggo, nahuli ang buhaya. May haba itong 13.7 feet, lampas sa 2 average size na lalaking Pinoy. Sa liksi ng buhaya, nabalian pa ng binti ang tauhan ng Crocodile Farm kung saan ito dinala. Taong 2006 naman ang atakihin raw ng buhaya ang isang batang babae habang tumatawid sa ilog sa Rizal, Palawan. Natagpuan ang ilang bahagi ng katawan ng bata pero hindi nahuli ang hayop. Sugutan naman ang isang 3 buwang buntis nang atakihin ng buhaya sa isang sapa sa San Mariano, Isabela noong Pebrero 2010. Kwento ng biktima, kumapit siya sa ugat ng isang puno para hindi matangay ng buhaya. May 2008 naman nang kaladkari ng buhaya ang isang batang lalaki habang naghuhugas ng kamay sa ilog. Natagpuan ang bangkay ng bata kinabukasan, may sugat sa paa at posibleng nalunod matapos ang pag-atake. Karamihan sa mga nabibiktima ng mga buhaya, mga naninirahan o nananatili malapit sa ilog. Kung di raw maiiwasan na mamalagi sa tabing ilog, kailangan laging maging alerto at mag-ingat. Kung hahayaan lang daw kasi ang mga ito sa kanilang tirahan, hindi naman daw ito aatake. Umaatake lang daw kasi ang mga ito kapag tinakot, sinaktan o sobrang nilapitan. Para sa Unang Balita, Rafi Tima, reporting. Operasyon ng jackliner posibleng masuspinde sa oras na mapatunayang nagkulang sila sa nangyari aksidente sa Alabang Viaduct noong Lunes. Narito ang report ni JP Soriano.
Binigyan ng 72 oras ng LTFRB ang jackliner upang ipaliwanag ang aksidente sa Skyway kapag hindi raw nakapagbigay ng incident report ang jackliner. Posibleng masuspinde ang kanilang prangkisa. Pero nilinaw ng LTFRB na wala pa silang sanksyon na maaaring ibigay sa jackliner dahil dadaan pa sa investigasyon ang insidente. Hindi na tayo nagkakaroon, hindi din tayo bibigyan ng preventive suspension. Wala. Yun, no? Oo. And the reason behind that is... May inconvenience kasi natin ang buong, ang karamihan sa mananakay natin kung if i-freeze natin yung operation ng fleet. Pag napatunayan mechanical, dadaan sa... Roadworthiness test, ang buong fleet, hindi lang yung sasakyan, kundi lahat ng fleet nila. Sa investigasyon ng Muntinlupa Police, ang pagsabog sa kanang gulong sa likuran ng bus ang lumalabas na naging sanhi ng aksidente. Yung rear, yung right hand na yun sa kanan, nag-blown out siya o sumabog, kaya yung nag-cause yung kwan niya. Plus yung medyo umuulan, yung slipper yung kwan, yun yung naging cause kaya nagkaroon ng aksidente. Kung mapapatunayan naman daw na may pagkukulang ang driver ng bus, sasailalim siya sa iba't ibang mga trainings at seminars at maaari rin daw irekomenda ng LTFRB ang suspensyon ng lisensya nito. Ayon sa pamunuan ng jackliner, nagsumite na sila ng incident report sa LTFRB. Gumawa na rin daw sila ng internal investigation at nangakong susundin ang kailangan ng pulisya at LTFRB sa investigasyon. Hindi rin daw nila tatalikuran ang kanilang mga pasaherong nasaktan. 101% we will gonna assure the riding public tsaka sir sa lahat na rin po ng tumatangkilik ng jackliner na iso-shoulder po namin lahat ng pangangailangan nila. Firstly, siyempre yung medical at kung ano pa po ang magiging tulong na maibibigay sa kanila ng our company. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Samantala, tatlong magkakasunod na insidente ng pagsabog yumanig sa magkakahiwalay na lugar sa Thailand nitong Valentine's Day. Sa isang pagsabog, sugatan ng isang Iranian na ayon sa Thai police ay siya mismo may dala ng bomba. Naputulan ng hita ang lalaki. Bago nito, nagkaroon din ng pagsabog sa inuupahang bahay ng naturang lalaki sa Central Bangkok. Sumabog naman ang ikatlong bomba sa tabi ng isang kalsada. Naaresto na ng mga otoridad ang dalawang suspect sa pagsabog, kabilang na po ang nasugatang Iranian. Pinaghahanap naman ang isa nilang kasamahan. Inaalam ngayon ng mga otoridad kung ano ang motibo at target ng mga pagsabog. Muling nasermona ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago ang prosekusyon sa ika-17 araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Dahil yan sa paggamit umano ng peking bank documents para makakuha ng sabina sa bank deposits ng punong mahistrado. Ayon kay Santiago, sa ordinaryong korte, maaaring ipakontempt o ipadisbar ang mga abogadong gagawa nito, sinadyaman o hindi. Agad namang inako ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile ang responsibilidad sa pag-issue ng sabina sa bank records ni Corona base sa mga dokumentong di naman tiyak kung totoo. Ipinapaubaya na raw niya sa Korte Suprema na magsabi kung inabuso ng impeachment court ang kapangyarihan nito. Pero hindi raw niya isusuko ang karapatan ng Senado na maglitis sa impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona. Mamaya muling isasalang si BPI Ayala Branch Manager Leonora Dizon dala ang ilang pang bank records si Corona. Balak tapusin ang prosekusyon ang pagtalakay sa Article 2 ngayong hapon. Sinasabing short lady na nag-abot umano ng mga kopya ng bank documents ni Chief Justice Corona kay Congressman Ray Umali, wala sa CCTV footage ng Senado. Pero pinanindigan pa rin ni Umali ang kanyang pahayag. Darito ang aking report. 7:07 ng hapon noong February 2, nabakunan sa CCTV ng Senado ang pagdating ni House Prosecutor Reynaldo Umali. Ilang segundo pa, pumasok na siya sa loob ng lobby ng Senado. 1:08, nakitang papunta na si Congressman Umali sa Padilla Room. Pagsapit ng 1:39 ng hapon, makikita sa CCTV na kausap ni Congressman Umali ang ilang miyembro ng media. Napansin din ang isang short female na nagtatanong. Daong 1:45, nakitang papasok siya ng elevator papunta ng ika-5 palapag ng Senado at nagtungo sa Pendatum Room. Pagsapit ng 2:28 ng hapon, lumabas ng Pendatum Room si Umali at nakipag-usap sa isang individual na isang short female batay sa ulat.
Sa naunang pahayag ni Congressman Umali, bandang alas 2:30 raw ng hapon noong February 2, inabot sa kanya ng small lady ang brown envelope na naglalaman ng bank documents umano ni Chief Justice Corona. I was handed this envelope and immediately I gave it to my aide and went directly to the Department of Public Works and Highways. And then on the way back from Department of Public Works and Highways, I went to the hotel mentioned by Honorable Prosecutor Tupas in Ross Boulevard, and we had a meeting there, but I had to leave shortly after I handed this document to him. I could recall a small lady, but the lady was, I couldn't remember at all who this person was. Pero sa kuha nga sa CCTV ng Senado, mapapansing walang iniabot sa kanya na anumang bagay ang kausap na babae. The report of the Sergeant at Arms on the CCTV of February 2, 2012, it does not contain any little ladies giving anything to Representative Umali from the time he arrived at 1 o'clock up to the time that he boarded his vehicle around 3:19. Sumunod na rito ang kuha ng pagbaba ng kongresista mula sa 5th floor patungong session hall. Alas 3:15 ng hapon ang lisanin ni Umali ang Senado at mabilis na sumakay ng kanyang sasakyan. Sa kabila ng pagbusisi sa CCTV ng Senado, pinanindigan ni Umali ang kanyang naunang pahayag. Definitely, I will stand by my story. To be fair with me and in the interest of fairness, I have to see also the CCTV footages kasi hindi ko alam kung alin yung sinasabi ng hindi na-cover. Lalaking papunta raw sana sa kanyang Valentina, patay, patapos pagbabarilin sa isang jeep sa Fairview, Quezon City. Justin Bieber nakadate ang isang batang may rare cancer. Pagpauli, tutok lang sa unang balita. Sa kauna-unahang pagkakataon, malugod ko kayong tinatanggap sa NSS. Pinagsama-sama ang mga tanyag na aktor at ang mga bagong mukha ng Korean novela. Habang nag-adjust pa kayong dalawa sa NSS, kakailanganin yung tulong niya. Sa isang engranding produksyon na tatawid mula Asya hanggang Europa. Target mo na ba ako simula pa lang? Kinailangan kong gawin yun. Naintindihan ko din. Ito ang babago. Nagbabalik ang unang balita, hiwa-hiwalay na buto ng isang hinihinalang babae na tagpuan sa isang bakanting lote sa Pasig. Narito ang report. Naghuhukay lang daw si Noel Forca sa bakanting loteng ito sa barangay Maligaya sa Pasig para sa itatayong pader nang matagpuan niya ang isang crate na kahoy na nakabaon sa mababaw na hukay at natatakpan ng plywood. Nang buksan niya ang wooden crate, tumambad ang hiwa-hiwalay na buto ng tao. Puro mga bungo na lang, ribs at saka yung bungo. Nakabalot daw sa plastic ang mga buto at may kasama pang ilang underwear pati pustiso. May natagpuan ding litrato na tila isang babae. Pero dahil kupas na, hirap nang maaninag ang mukha nito. Agad itong itinimbre ni Noel sa mga taga-barangay at pulis. Palagay ko dyan lang nilagay yung bungo. Parang matagal ng bungo siya eh. Ngayon, binalot nila ng plastic, nakatali, para sama-sama. Agad namang dinala ng mga pulis sa St. Bernadette Funeral Home sa Kanyogan ang mga nangingitim ng buto. Iniimbestigahan na ng Pasig Police ang pagkakatagpo sa mga buto. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Isang lalaki patay matapos pagbabarilin sa loob ng pampaserong jeep sa North Fairview, Quezon City. Nakatakas naman ang mga suspect. Narito ang report ni Oscar Oida. Hindi na umabot sa kanyang Valentina ang lalaking ito matapos siyang pagmamarinin hanggang sa mamatay sa jeep na sinasakyan sa may barangay North Fairview sa Quezon City.
Nangyari pa maril bago matapos ang araw ng mga puso, pasado alas 11 ng gabi. Ayon sa driver ng jeep sa Philcoa, sumakay ang biktima papuntang Bagong Silang. Sa mga outlet ng Bulaklak, suspetsa nila papunta na sana ang biktima sa kanyang Valentina. Magpapakarga po ako ng gasolina. Nung pag-park ko po dyan, biglang may sumampang isang taong naka-helmet. Saka siya pinutukan na 4 na beses. Nang matiyak na tumbala ang biktima, dali-dali mo nang sumibat ang mga suspect, lulan ng motorsiklo. Naka-motor na Mio, sir. Kulay puti. Kasama pa siya o siya lang mag-isa? Dalawa sila, sir. Naka-motor din yung isa. 7 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Wala naman natagpuan ng mga bagay na maaaring tumukoy sa kanyang pagkakakilanlan, maliban na lamang sa ilang tato sa kanyang katawan. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo sa pagpaslang, bagamat natitiyak muna nila na kung sino man ang may gawa nito, pihadong matindi ang galit sa biktima. Malamang may galit to kasi sa dami po nung tama, saka nakita natin basyo, talagang papatayin niya talaga yung tao. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Tumaas po ang bilang ng mga tinamaan ng leprosy o ketong sa bansa. Hindi naman daw dapat mangamba ang publiko rito, pero aminado ang Department of Health na hindi rin nila nabibigyang prioridad ang sakit na ito. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Ayon sa World Health Organization, 5,000 ang natatalang kaso ng leprosy kada taon sa 37 na bansa sa West Pacific Region, kasama rito ang Pilipinas, kung saan 2,041 ang mga bagong kaso ang naitala sa bansa noong 2010. Ayon sa Health Department, hindi naman ito nakakaalarma. Natutugunan naman daw ng bansa ang elimination target ng World Health Organization. Sa datos ng DOH, mula noong 1986, umabot sa mahigit 38,000 Pilipino ang nagkaroon ng ketong hanggang sa bumaba ito sa 7,500 noong 1998. This is a wake-up call for us to be able to really eliminate it. After all, the medicines are here, it is free, and it's just a matter of diagnosing them. We wanted to make zero. Of course, zero, very strict terms, zero is maybe impossible. That's true, because we talk about 20 years incubations. We contain this almost zero means that we're going to eventually eliminate that. Ang masaklap ayon sa DOH, hindi nabibigyang prioridad ang leprosy sa bansa dahil mas natututukan daw ng ahensya ang tuberculosis at iba pang sakit. Ayon sa WHO, isa ang ketong sa mga sakit na may dalang stigma. Halos lahat ng mga pasyente rito nagpapatotoo na ultimo sa baryo nila, minsan sinusunog ang bahay, pag nalaan meron silang leproso o kundi kaya talagang tinataboy. Isa rito si Rodolfo Cañedo na nagkaketong noong 1989. Dinala raw siya ng kanyang kaibigan sa JNRMH noong 1992. Matapos ang mahabang gamutan, nagamot si Rodolfo sa sakit na ketong. Pudpud na raw ang kanyang mga daliri sa kanyang mga kamay at paa. Iniwan pa siya ng pamilya. Masakit para sa akin eh. Parang hindi ka makatulog. Hindi katulad nung na wala ka pang sakit, nakasalumuhan mo sila lahat. Dating Tala Leprosarium ang tawag dito sa Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Sa ngayon, nasa 600 taong apektado ng leprosy ang kanilang inaalagaan. Mahigit 100 dito ay inabandona na ng kanilang mga pamilya. Ito raw ang nakakapagpahirap sa kanyang sakit ngayon, sabi ni Renato Labastida, isang inaalagaan dito sa JNRM. Masakit. Yung parang na ako masisiraan ng bait dahil walang para ba akong hindi na ako sa Lipona, kalugar ko sa Maynila na muntik-muntikan na nila ako ipakulong na dahil wala naman akong ginawang kasalanan, bakit ginagawa nila sa akin? Kaya paalala ng WHO at DOH, hindi dapat katakutan ng ketong dahil nagagamot ito at hindi ito nakamamatay. Kailangan lang daw agad magpatingin sa doktor. May libreng gamot na rin daw na ipinamimigay sa mga ospital ng pamahalaan at hindi basta-basta nakakahawa. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Bubusisiin po natin ang pagdami ng leprosy cases sa bansa mamaya sa Talakayan with Igan. Makasama natin si Philippine Medical Association Vice President Dr. Mardave Martinez. Maaari rin po kayo makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang ng inyong mga opinyon at tanong sa aming Facebook fan page. Facebook.com/unanghirit.
at sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Atacama Desert sa Chile, binaha matapos umapaw ang ilog bunsod ng matinding pag-ulan. Nagkaroon din ng landslide dahil sa paglambot ng lupa, kaya naman daan-daan na ang inilikas. Sa ibang bayan naman, umabot sa mahigit 6 na talampakan ang taas ng baha. Maging ang mga turistang bumisita para masilayan ang tinaguriang driest desert sa mundo, naunsyami ang mga plano dahil sa masungit na panahon. Wala namang napaulat na nasawi dahil sa pagbayo ng malakas na ulan. Pero nagbabala pa rin ang mga otoridad sa mga residente na maging alerto. Very successful ang Valentine concert ng mag-asawang Ogie Alcacid at Regine Velasquez na Mr. and Mrs. A. Bukod sa kanilang mga song number, inabangan din ang bigating guest performers. Narito ang unang chika, Ikata Tibayan. Tinumog ng fans ang Valentine concert ni na songwriter Ogie Alcacid at Asia songbird Regine Velasquez sa kanilang Mr. and Mrs. A concert. Inawitan ng mag-asawa ng love songs ang kanilang mga tagahanga, mga magsing-irog, magbabarkada at pamilya na excited lahat sa Valentine offering ng dalawa. Songbird yan ng bonggang-boga. Ate Reg, good luck. Magastos. Sulit naman. May mga celebrities at showbiz personalities din na nagdiwang ng araw ng mga puso sa panonood ng Mr. and Mrs. A concert. Tulad din na Dina Bonnevie kasama ang kanyang non-showbiz partner. We're fans of both Ogie and Regine. Andun din si Survivor Philippines Season 4 finalist Seth Prescott kasama ang kanyang longtime boyfriend at dating Starstruck Avenger na si Benj Pasha. Siyempre, support your own. Dumating din ang GMA Films President na si Annette Gozon Abroga. Habang si 2010 Miss World Philippines Zarina Gatbonton, hapon pa lang raw nakisaksi na sa panonood ng rehearsals ni na Ogie at Regine. Ito yung magiging highlight ng date namin ngayon. Bigating guest performers din ang inihandog na sorpresa ni na Ogie at Regine sa kanilang manonood. Nariyan ang American Idol finalist David Archuleta, Kapuso Hank Dingdong Dantes, R&B Princess Kyla at mga bubblegum co-star ni Ogie na sina Michael V, Moy Moy Palaboy, Boy Pack Up at Sam Pinto. Pagod man ang King and Queen of the Night sa kanilang concert. Masaya naman sila dahil sold out ang mga ticket at kasama rin nila ang uniko iho na si Baby Nate. It's very special because it's our first concert after nag-asawa kami and after nagka-baby kami. Honey, congratulations. Honey, congratulations. Congratulations. Mapapanood ang Mr. and Mrs. A concert sa March 3 Sabado dito lang sa GMA. Para sa unang balita, Katatibayan reporting. Samantala mga kapuso, nakatakdang ilibing ngayong weekend ang yumaong singer na si Whitney Houston. Pero napagdesisyonan ng kanyang pamilya na huwag nang magsagawa ng public viewing. Narito po ang report. Okay. Ililibing na sa Sabado oras sa Amerika o Linggo dito sa Pilipinas ang yumaong diva ni si Whitney Houston sa kanyang hometown sa Newark, New Jersey. Bago ilibing, ibuburol muna ang kanyang labi sa isang Baptist church. Napagdesisyonan ng pamilya ng Whitney na gawing pribado ang burol at huwag nang magkaroon ng public viewing. Lunes ng gabi nang dumating sa funeral home ang labi ng pop diva kung saan mainit pa rin siyang sinalubong ng kanyang fans. Nagsimula si Whitney bilang isa sa mga singer sa kanilang church choir hanggang sa tuluyan na siyang sumikat. Sa kabila ng kanyang kasikatan, kaliwat ka ng problema ang pinagdaanan ni Whitney. Kabilang narito ang drug and alcohol abuse. Linggo ng umaga, oras dito sa Pilipinas, nang matagpuan ng katawan ng singer sa bathtub ng isang hotel sa Beverly Hills, California. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang tunay na dahilan sa pagkamatay ng singer. Tinupad ni Justin Bieber ang wish ng isa niyang fan na may rare cancer. Sa tulong ng mga social networking sites na Facebook at Twitter, isang campaign ang isinagawa ng pamilya ni Avalana Ruth upang makuha ang atensyon ng pop star. Hindi naman nabigo ang kanyang pamilya nang imbitahin sila ni Justin na pumunta sa New York, kung saan nakasama at nakalaro pa ni Avalana ang kanyang idol. After ng kanilang pagkikita, nag-tweet si Justin na na-inspire siya ng fan na ang pakilala niya pa sa sarili ay Mrs. Bieber. May chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. Igan? Salamat, Luan. Ang latest naman sa talay ng trapiko, ihatid ni Love Anjuver. Love. Marami
Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po ang ating kakalsadahan. Unahin na po muna natin ang intersection nitong aming kinaroonan. Yung nakikita nyo ngayon, yung mga nakatalikod ng sasakyan, eh yung po mga sasakyan galing ng Macapagal Avenue at yung mga umaandar naman ay galing po ng Rojas Boulevard, patawid po ng Coastal. Medyo marami na po mga sasakyan pero moving pa naman at yung kumakaliwa ay patungan mo po ng Naiya Road. Yung Coastal, hindi po masyadong nakikita dito pero may pila na pong nararanasan yung mga papalabas patungo po ng Rojas Boulevard. At ngayon po ay pagpunta ng mga deboto dyan po sa may Baclaran Church. Kaya expect nyo na po magkaroon ng konti problema doon po sa may harapan ng Baclaran Church. Okay, via GMA Traffic System, ito na po ang daloy ng trapiko ng EDSA Kamuning Flyover. Ang kanang bahaging lane ay napakabigat na naman po sa mga oras na ito. Yan ay patungo ng Makati and South area. Ang kaliwa naman patungong monumento ay mas tuloy-tuloy. Sa may EDSA Ortigas Avenue, ito naman po ang daloy ng trapiko dyan. Yung kaliwang bahaging lane patungo po ng Makati ay walang problema. Yung mas mataas sa bahagi po ng flyover patungo ng Taytay at Pasig area, ganun din, wala rin hong problema. At yung kanang bahagi patungo po ng Cubao area ay wala rin hong masyadong problema. Pero kita na natin, tagsana po ang mga motorista. Sa may General Santos Avenue, sa may Bikutan, ito naman po ang daloy ng trapiko dyan. Naku po, nagkakaroon po ng pagbigat ang magkabilang lane. Yung pong kaliwa ay patungo ng Doña Soledad Avenue at ang kanan naman ay patungo po ng C6 Road. May coding ho tayo ngayong araw, mga plakang nagtatapos sa numbers 5 and 6. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Kapag pa nag-iisang Reyna ng kalsada, laban nyo, Bear! Sumalaman dyan na, bro. Fine! Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Laban Juver. At ang init namin mamaya, isang lalaki patay sa saksak sa Binondo, Maynila. School bus sumalpok sa jeep sa Cabanatuan City, mahigit 10 ang sugatan. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Sabihin ko, luya, bawang. Mga kapuso, may kasabihan po tayo, the way to a man's heart is through his stomach. Kaya naman po ngayong umaga, kahit tapos na ang Valentine's Day, kailangan masarap na pagkain pa rin ang ihanda natin para sa ating mga mahal sa buhay. At ngayon, isang special fish recipe ang ituturo sa atin ni Miss Nancy Lumen. Miss Nancy, good morning! Happy Valentine's. Happy Valentine's. Belated, yes. So ano pong fish recipe ang luluto natin ngayon, Miss Nancy? Meron tayong escabeche. Fish escabeche. Naririnig nyo na yung fish escabeche. At pag sinabing fish escabeche, ano ba yung mga ingredients Pag niya, Miss sinabi Nancy? talagang escabeche ay nag-aagaw ang tamis at ang asim. Tamis at asim. Oo. At yaya. Ano ba yung mga ingredients niya? No? Ang ginamit nating isda ay alumahan. Alumahan. Pwede ring hasa-hasa. Galunggong. Pwedeng galunggong. Dalagang bukid. Pwedeng maya-maya. Dalagang bangus. Salay. Ano yung isa yung salay? Tilapia, salay-salay. Salay-salay. Actually, halos lahat ng isda pwede mong gawing escabeche. Pati nga yung mga tuna. Pwede din yan di ba? Okay. Kahit anong klase ng isda. And then, paano yung pagluluto niyan, Miss Nancy? Dalawang klase kasi yung usual Pinoy na mas ordinary ay walang kamatis, walang kahit anong gula. Ngayon, yung mga special, merong ganyan, kagaya niyan. So, yung lulutuin natin, may kamatis at wala. Ano lang yung pagkakaiba? Because may kamatis. So, igigisa mo yung? Igigisa ko na ngayon yung luya, bawang, at saka sibuyas. And then? Tapos lalagyan na natin ngayon ng kamatis. Make sure yung kamatis ay yung hinog na hinog. Para yung katas niya, makukuha. Dahil yung kamatis dapat hilog na hinog. Tapos dapat para yung katas, dahil alam niyo naman ang kamatis, sagana sa lycopene. Yes. Ayan. So, igigisa mo lang yan. Pero, yung isda is ipiprito nyo muna ng separate. Ipiprito nyo muna ng separate yung isda. Huwag nyo siyang ilalagay dyan sa iginisang mga ingredients na hilaw pa. Para hindi malansa. Di ba, Miss Nancy? So, ayan na. Pero ito isang way na ginawa kong pagprito ng galunggong. Binutterfly ko na. Butterfly. Para pati yung buntot makain or mangat-ngat ng konti. Diba? Yeah. So pag naigisa mo na yan, yung mga bawang sibuyas, kamatis, luya. Okay. Ano na natin yung ating brown sugar, patis, suka, toyo. Para may manamis-namis na lasa, no? Tapos kung gusto nyo, pang dagdag pa ng tomato paste.
Oh, yan yung mga, ayun, yung nakikita nyo to, ito yung malaking galunggong. Ito yung sinasabi mga imported galunggong, hindi ba? May mga imported galunggong. Yung mga galunggong sa nagawa sa atin, yung iba maliliit. Oo. Ang sabi nila yung yung bilog na lalaki. Ay, lalaki daw. Oo. Ay, yun yung walang kamatis. Yan ang walang kamatis na escabeche. Yan. Oo. And then, itong niluluto din namin ni Miss Nancy ay may kamatis din ito. Oo, pero ito kailangan mas matagal-tagal kasi kailangan yung Lulutuin mo din yung kamatis. Oo, dapat talaga. Kaya nga pipiliin nyo yung kamatis na Yung hinog na hinog na. Ayan. Lalong-lalo na, siya mga health benefits niya? Siyempre, yung isda, sagana sa protina. Ang kamatis, may lycopene. Luya is good for arthritis. And then sibuyas. Sibuyas at bawang are antioxidants. Antioxidants, okay. Tapos ito, meron pa tayong sili. Ito, dinagdag ko na lang kung sino may gusto. Oo, yung may konti-konting pagdami ng kain ng bawang. Yan. Ayan. So, yan po yung ating special recipe for today. Ang napakasustansyang fish, escabeche. Ito po yung niyan ito. Ma'am Susan, may natutunan lang ako nung nag-research ako tungkol sa escabeche sa ibang foreign land. It is an overnight dish. Ibig sabihin, yung pagluto mo, hindi mo kakainin that day. The next day pa. Pwedeng mas masarap kinabukasan. Oo. Ay, di, nag-a-absorb bukas na sila na. kumain kaya. Parang inadobo mo. Oo. Kasi sip-sip kasi ng isda yung pinakakatas nitong yung pinaka-sauce niya, di ba? So, mas masarap. Kinabukasan, kung may mga leftover kayo, iinit nyo lang, ulam na rin ulit pa. Opo. Okay, maraming salamat, Miss Nancy Lunan. Yan pa, napaka-healthy ng ating inihandang recipe for today. Ayan, maganda ihanda sa ating mga mahal sa buhay para sa kanilang magandang kalusugan. Maraming salamat, Miss Nancy. Ma'am Susan, kain na kayo. Baka Kain na ako. Ito yung niluluto mo. Gusto kayo kumukulo-kulo. Baka maiwan kayo. Babalik po tayo. Hey! Seafood. Ibang klase talaga ang sarap ng seafood. Oh yes, lalo na bukod sa isda, syempre meron din tayo ng mga squid, meron tayo ng mga tahong, di ba? Pero ba yung iba hinahalo yan sa pasta o ginagawang ulam? That's true. Pero alam mo ba, pwede na siyang gawing chips. Yun. Tahong at squid chips. Kaya yan po, babalikan natin ngayon sa Rosario, Cavite. Kasama siyempre si Drew. Ilang plastic na ang kinain mo dyan? Plastic talaga yung kinain. Inumin na lang ang Hindi kulang, yung tahong, Drew. Inumin na lang, OMG. Tubig na lang ang Ilang pack kulang. na ba ang kinain mo? Pag meron kang parang plastic ang kinain. kundi salty and crunchy na squid rings, tapos lalagay mo yan sa champurrado. Ako, yun yung parang nabivisualize ko ngayon. Pero mamaya na yun, dahil pag-uusapan nga natin ngayon kung paano nga ginagawa yung malulutong, yung masarap, pwedeng haluin kahit saan-saan na squid rings. Mamaya na po yung crunchy tahong. Pero ngayon, okay, umpisahan po natin sa cleaning. O nga pala, bago ang lahat, syempre nandito tayo ngayon sa Talleres de Nazaret kung saan ang lugar na to ay kasama natin yung mga OSY or mga out-of-school youth na tinuruan po ng mga sisters para ito yung magiging livelihood program nila. Okay, now, cleaning muna ng squid. See? Kailangan nila tanggalin yung ulo, kailangan nila tanggalin yung testicles, tapos ang kailangan nila tanggalin yung laman loob. Nakikita natin yung laman loob, parang may plastic, oh. See, nyo to, parang may plastic talaga. Okay, now, once they take away yung innards, yung sa loob, yung plastic, tinatanggal din nila yung medyo dark cover or yung dark skin. Na usually, pag iniihaw natin yan, kinakain din natin. Pero, dahil gagawa tayo ng mga rings or parang calamari in form, kailangan tinatanggal para pag slice daw, wala nang sumasamang plastic. So yan, nakikita natin ngayon, malinis, puti. Let's move on to the slicing. Pagdating sa slicing, gumagamit sila ng, hey, look at this, ceramic knife para medyo maiwasan natin yung contamination. Okay? Tapos nakikita niya, napakabilis ng pacing. And then, pagpapakita natin, pakitan po natin yung ring. Yan po yung ring na ilalagay natin ngayon with cornstarch. Okay, punta tayo sa cornstarch. Ang cornstarch, actually, yun lang talaga yung ingredient na nilalagay nila. Hindi na sila naglalagay ng salt, hindi na sila naglalagay ng pepper. Kanina, tinignan ko, hindi na talaga kailangan ng pampalasa dahil in itself, the squid itself is actually has taste. Wow! May electric fan pala dito. Anyway, so yun, ito yung tinatawag nilang cornstarch dashing. Nilalagay lang nila yan para pampatulong sa pagpalutong. I-deep fry na natin. At yun yung gagawin natin ngayon in just a few seconds. Now, deep frying. 150 degrees Celsius in siguro 10 minutes. Siyempre, alam naman natin, pag deep fry,
Lulutang na lang yan pag tapos na. Yan. So, 10 minutes, tapos na yan. After nyan, syempre, lalagay sila ng strainer para matanggal yung langis. And then, overnight yan to cool. And then after that, akyat sila ngayon for the packaging. Pag na-pack na yan, ready to ship out. Siguro ang shelf life nila around 1 year. Now, isipin niyo mga kapuso yan. Nakikita natin yan. Pinapacking, wini-weigh, and then, feeling ko pwede na yan pang export quality. You gotta love it. Tapos yung katulad na sinasabi ko sa'yo kanina, na-visualize ko talaga. Of course, you know, you can eat it in any way you want it. Diba? While watching a movie, ako, parang sa breakfast nga with champurrado. Yun talaga naisip ko. Pero ngayon, dahil may freshly deep-fried onion ring na sa harapan ko, pinakalaan ng champurrado. See? Pinakalaan ng salt. I love it. Studio, mag-uwi ako para sa inyo. I love it. Mula dito sa Cavite, balik muna tayo sa studio. Ikaw na, kuha ka na. Sige na, kuha na. Yan. Mula sa pagkain, gimmick naman tayo, Mare. Eto ha, isang kakaibang gimmick na pwede mo dalhin ng girlfriend mo, asawa mo, anak mo. So Why iniisip, not? oo, iniisip mo, movie, ganyan, di ba? Yeah. Ibahin naman natin ng konti. Alam niyo, marami nagsistage dito sa atin ng mga stage plays, di ba? Yes. At ito, all the way pa from Argentina, na mapapanood nyo dyan sa may Manila Hotel Tent. Yan po ang Fuerza Bruta. Pakiulit nga. Fuerza Bruta. Ganun ba talaga? Parang may galit, Monica and Arn. Fuerza Bruta. Alright guys, magbabalik pa rin po tayo dito sa Maynila. Ito nga ang Fuerza Bruta in Manila. Exciting to mo. Correct. And in fact, yung nakikita yung mga tao sa amin likod, ayan, mga members sila ng Fuerza Bruta. Nakikita nila ngayon mo, technical rehearsal yan. Technical rehearsal, Yes. oo. At nakikita natin parang gumagamit sila ng harness kasi itong grupo na ito actually ay gumagamit ng mga curtains at pati parang aerial ng mga performances para talagang mag-enjoy ang ating mga kapuso. Oo. Pero para mas makilala pa nila yan, kanina binigyan tayo ng patikim ng mga Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Sintomas, Doc, saan ako pupunta? Ay, pupunta na ako kayo sa health center ho. O kaya sa mga... Health center? Yes, sa mga DOH center po. Doon po sila ay makakadiagnose po ng ganyan. Kung suspect nyo, mas madali pumunta ka agad sa doktor. Pwede po sa mga private na mga pribadong practitioner po. Saka may examine sila. Ang Philippine Medical Association, kung panunsamahan din yung sa specialty namin na Philippine Dermatological Society, sila po ay maraming karunungan o kaalaman tungkol sa ganyang sakit. Pwede po konsulta sila. Okay, Doc, maraming salamat. Maraming salamat din po sa pagkakataong ito. Dr. Marday Martinez, Vice President ng Philippine Medical Association, maging maingat po. At doon sa mga sintomas na binanggit namin, maging alerto po kayo. Yan ang ating talakayan. Magbabalik ang unang hirit. Bakit ba ni sa Baguio yung nanay mo? Sa ating pakikipagsapalaran, may mga pangyayaring dumarating nang di natin inaasahan. Kung kinakailangan ko yung bawat bahay doon, gagawin ko, makita ko lang siya. Handa ka na bang harapin ano man ang itinakdang mangyari sa iyo? Una, tahimik, ha? Oo. Pangalawa, it's electric bikes or solar Solar bikes. power, Yun that's na. right. At Dipadjak. Dipadjak pa rin Meron talaga. din, may Siyempre, option ka rin ng may option ka. Dipadjak. So, Yes. pwedeng tamarin ka, yun na lang, yung makina na lang. O di Yes. kaya, magpadjak ka, which is really good for your health also. Absolutely, absolutely. Tahimik. So, para dyan makausap natin si Mr. Alex Balboa, e-bike enthusiast. Hi, Good morning, Alex! Nasa si Alex. Si Alex, tumutulong pa doon. Dito ka muna, Alex. Oo Punta mo nga, muna. alika nga. Ano ba itong mga dala mo mga foldable electric bikes? Yeah, tell us about your bikes. Ano yung ginagawa mo? Yan yung kanina naka-fold yan, Marin, di ba nasa sahig yan? O so yan, okay. inaayos yun ngayon para ma-demo ng ating kasama rito. Yeah, magbabike siya. So that is an electric bike. At tsaka yung nakikita nyo nga pala yung backpack na dala ni Alex sa likuran niya, that's actually a bike inside. Yung foldable bike nasa likod niya. So Alex, dito ka muna. So tell us about your bikes. Yan. Ano ba tong foldable electric bike? Oo. Foldable electric bikes,
pinopromote namin dito sa Pilipinas para ma-less yung pollution natin. Wow, go green! Alright, so gaano katagal ang charging ng ano? Tapos sinasaksak ba yun sa wall charger? Sinasaksak to sa 220. Okay. So, for 8 hours, full charge na siya, and then they can run 60 kilometers. Oh, paano kung walang charge? Kung walang charge, you can buy. No, you can use the solar also as additional mileage, and then, pag pinjack mo siya, pwede rin siyang bicycle. Exactly. So, lagi ka, may parang ka talaga para gumalaw, di ba? Oo, wala ka nang wala power. Use ka Dual. like I mentioned kanina, Mari, yung suot-suot kanina yung suot-suot ngayon ni Alex is actually, there's actually a bike inside. Gaano siya kabigat, Alex? This is only 9 kilos. 9 9 kilos. So, pwede mo siyang dalhin sa abroad. Pwede mo siyang... Sa aeroplano, oo. Kasi may 15 hindi siya kilos naman excess. tayo. 9 kilos lang. Alright, so please open it. Let's see what's inside. Bukod dito, hiwalay ba yung electric powered, solar powered bikes o ano siya? Optional, ano siya? For Hiwalay dito, siya. optional. Alright, optional siya. So, lahat naman siya optional. So, magkakano, ayun na. Please give us a range para may idea mga kapuso natin. Ayun. Ay, so kakabit mo siya. But I'm sure everybody can do this naman mula bata hanggang matanda. So, give us a range naman magkano yung mga bikes na ganito? Ranging from 18,000 to 98,000. Yung 18,000 ano yun? Yun yung may solar powered? Wala pa yun? Wala pa. Yun yung depa-jack at de-saksak? Yes. Okay. Ito magkano to? Ito, this is 46,000. 46,000. Actually, ito, hiniram ko lang to doon sa isang dealer ko sa Batangas. Kasi dinadala niya to sa abroad eh. Oh, ito na Alex, paano ko sabihin ng mga kapuso natin, ang mahal naman. Oo. Diba? Ano masasabi mo sa ganung comment? Ma'am, medyo mahal siya, pero kung titignan mo, kung everyday ka nagta-taxi or nagji-jeep, LRT, pag kinumpute mo, ma'am, mas nakakatipid ka pa. Medyo lalabas ka lang kagad ng malaking pera. Pero syempre, ang tanong dyan, matibay. Gaano katibay yan? Matibay yan, ma'am, kasi we have complete set of spare parts. And then kung masira, may home service din kami. May home service din. May home service. Alright. So, yung after-sales service ninyo, malakas siya or So, maganda hindi ito siya? mare buy and goodbye. Oo Diba? Yung nga. mga ganun, pinaka-ayoko yung walang service. Kasi syempre sayang yung parang investment na kasi kung gano'ng kalaki pera lalabas mo, gusto mo na yung sa quality item siya, Tama man yun. Oo, can you imagine wala kang carbon footprint? Diba? I mean, diba lesson because of this? Hardly any. Actually, yun na siya eh. Ayun na siya pagka na-assemble. This is the assembled Oo, yun yung assemble. Nasaan yung baterya nito? Nasa loob yung baterya niya. Lithium-ion ang baterya, maliit lang. Dito sa katawan? Dito lang. Dito? Dito sa body mismo? Yes, ma'am, nandiyan. There you Amazing kasi go. ini-expect ko sa'yo para may nakalaylay na baterya. Hindi pala siya. You've got your electric powered bikes pero meron ka rin yung parang scooter type. Yes, Yun ma'am. ba yung umaabot ng Ang cute ng scooter, Mare. Oo, tsaka tahimik. At saka meron kang pwede angkas yung mga anak natin. Ayun. Ito yung scooter type. Okay, ito. Ito. Ang travel na niya, 60 kilometers din. Okay. Tapos So at least you're ang always within the speed limit. That's right. 45 kilometers per hour siya. Ha? 45 kilometers per hour. Per hour. And then ganun din, 8 hours charging. 8 hours charging din. And Tapos plus ang consumption mo sa kuryente, 12 pesos lang. Talaga? Sa isang full charge. sa 8 hours? Sa 8 hours. Talaga? Ba? Di ba mag-iisip ka pa ba? Huwag wala na. pa 1 litro ng gasolina. Yes. Correct! Kasi Imagine dahil lagi magkano. na mararating mo. So, di ba yung mga little things that we do, like we go to the grocery, Yes, magka-gas, yes. dress up ka, and then you go and get your car, blah, blah, blah. Ay, mag-bisikleta na lang kayo. Meron pa siyang basket sa harap. And of course, syempre, safety, very important. Safety. Pag bumili ka ng electric bike, may kasama ng t-shirt, may kasamang helmet, kasamang charger, complete set naman siya. Ayun, so very important. At saka, Alright. for those who are going to use this, kasi mukhang motor na motor talaga siya, Oo nga. I suggest na mag-lessons din kayo Yes, sa ma'am. pagmumotor, di ba? Yes. Mahirap din kasi kaya marami din na aksidente kasi pag hindi masyadong confident sa kalye. Saka one more thing, hindi mo na kailangan ng LTO registration, hindi mo kailangan ng driver's license. No, talaga? Yes, ma'am, because they consider as bicycle. Oh! That's it. Tomorrow, Ay, pare. ito? Yes, ma'am. Papasok tayo, Ito, ma'am, nakabike may na tayo. pedal. Ay, oo nga Oh, naman. hindi pedal nga. Pwede mo siyang pedal. Oh, you have a choice talaga. Alright. Kung tamad ka na, pagod ka na, sige, magmotor ka na. Oo. Ayan. Hindi ka kailangan pumara sa isang kalye, sa isang Very tabi ng nice. kalye kasi wala Or ka na. paandarin mo yung motor niya. Paandarin mo na siya. Ayan. There you go. At sobrang tahimik. Ako, thank you so much. Kakatuwa. Maraming salamat for Thank giving us all you. this option. Siyempre, thank you so much to our guys here na dala-dala ang kanilang mga cyclists natin, Mare. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Okay, para po sa inyong kalusugan, pati na rin sa kalusugan ng ating bansa. Absolutely. And the earth. Environment. Why not, di Oo ba? nga, why not? O, lipat naman tayo kay Connie at kay Rhea. Good exercise, biking. Yes.
At ito naman, sa bawat pagkakataon na lumalabas tayo ng bahay, syempre nandyan yung banta ng krimen lagi. Totoo yan, Mare. Yung iba nga, eto nga, kahit nasa loob na ng kanilang bahay, nabibiktima pa rin sila, nakapasok pa rin. Kaya nga ho, bukod syempre sa pag-iingat at pagiging alerto, naku, napaka-importante po na alam din natin depensahan ang ating sarili kahit na papaano, ha? Kaya eto po ang ilang easy-to-do self-defense kontra krimen tips. Panoorin po natin yan. Ang martial arts, kung ikay eksperto, maaari mong gamitin upang ipagtanggol ang sarili sa oras ng kapahamakan. Tulad kung ikaw ay nahaharap sa isang hold-upper na may dalang patalim, tulad ng kutsilyo, straight arm block daw ang pangontra rito. Sa defense move daw na ito, agad maripigilan ang pagsaksak na assailant sa katawan ng binibiktima. So pagdating sa panaksak, importante dyan, kinakailangan man-neutralize mo kaagad yung opponent. Dapat meron ka ring hawak na weapon. Pwede kang makakuha ng kahit anong weapon sa paligid na pwede mong gamitin para maging barrier dun sa opponent o kaya dun sa assailant. Bukod sa paggamit ng straight arm block, may tuturing na necessary move din ang wrist lock. Ang wrist o pulso raw kasi ay isa sa pinakamahinang bahagi ng katawan. Kaya naman sa pamamagitan ng wrist lock move, agad mahahablot ang sandata mula sa assailant. Kung ang bibiktimahin naman ay nanakawan ng bit-bit na bag, ang isang strategiya raw ay sipain sa kneecap area ang assailant at gamitan ng near neck choke move. Pero wag daw itong gawin basta-basta kung hindi ka eksperto. So yung rear naked choke, kinakailangan yung pag-apply niyan marunong kasi medyo delikado siyang move. Pero pag ni-apply ng tama, ang magiging resulta is mawawala lang ng malay yung tao na ina-applyan. Samantala, dahil laganap pa rin ang pang-aago ng cellphone, ang isang pwede raw gawin ay pagsiko sa kalaban at pagbigay ng low sidekick move. Ako rin-recommend ako is to use your palm rather than punching para maiwasan yung injury. At bilang pagdepensa sa mga riding in tandem na magnanakaw, pwedeng agapan ito gamit ang finger jab na ginagawa kung walang suot na helmet ang assailant. At ang thumb strike kung may suot na helmet naman ang magnanakaw. Awareness sa paligid ang pinaka-importante. Actually, it's not the technique itself. Yung technique, yan na yung pinaka-last resort. Paalala mo rin mga kapuso, ang mga self-defense style na ito ay ginagawa lamang ng mga eksperto. Huwag tatangkain kung duda ka sa iyong kakayahan. Ang pagiging maingat at alerto sa lahat ng oras ang mabisa pa ring paraan para hindi mabiktima ng krimen. At tandaan din na ang buhay ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay. Linching Pascual would like to thank For Me, The Skin Specialist by Dr. Regine Marquez, Antonia's Hairdressing, Golden Hills Jewelry, Revlon Cosmetics, Ideal Vision, Love Aniver would like to thank The Skin Specialist by Dr. Regine Marquez, Bambi Fuentes, Attorney Gabby Concepcion would like to thank Maldita, Janilyn, Revlon Cosmetics, Jewelmer, Life and Jago would like to thank The Zen Institute, Dirty Dog from Australia. Kaming hatid para sa inyo. Lalo na doon sa mga waiters nga pala dyan sa Manila Hotel. Sorry, lalo ko na yung nakakalimutan batiin si Arish, si JC at si Ken at si Julius. Good morning sa inyo. At syempre, yung mga taga Maidas Hotel din, sina Shelo, Puro hotel saka tayo, si Zaldi. At si, ayan, mamaya na. Showbiz na tayo, showbiz. Yes! Tapos na nga Valentine's Day, pero hindi raw ito nagtatapos sa pagpapakilig ng ating kapusong si Alden Richards sa kanyang fans. Isang post-Valentine date kasi ang hinahanda niya ngayon. Na-check daw na ikatutuwa ng kanyang mga tagahanga. Panoorin niyo ito. Inulan ng samot-saring tanong ang young actor na si Alden Richards nang sumalang ito kahapon sa live chat ng IGMA. At ang isa nga sa pinakamaintrigang tanong na ibinato kay Alden ay kung ano nga ba ang ideal girlfriend nito. I shouldn't say hindi ako mahilig sa maganda, pero hindi very Pinay. Mahilig ako sa talagang Filipina beauty. Yung morena na tama lang yung height, tsaka talagang yung personality. Malaking bagay. Samantala, magkakaroon daw ng post-Valentine's date si Alden sa February 16 matapos i-announce ng aktor sa kanyang Twitter account ang balak nitong magkaroon ng isang video kid date. Marami tuloy babaeng fans ang aktor na nag-tweet upang magpahayag ng interes na sumali at makadate ito. Sana pumunta sila lahat. Sana
Kasi ako excited ako makita sila. Sana excited din silang makita ako. Ayon pa kay Alden, sisiguraduhin daw niya na magiging super special at memorable ang date niya sa kanyang fans. Basta mag-iisip ako ng isang way to make it more special, more exciting, na hindi magsisisi yung mga pumunta na nakipag-date sila sa akin. Ayan, yun yung mga makakadate ni Alden, yung mga nag-tweet sa kanya. Pagandahan ng tweet. Nox naman. Diba? Akala mo dream mo siguro yun yung idol mo, tinitweet mo, tapos makakadate mo. Oo. Maswerte naman. Good luck, ladies. Pero ikaw magbabayad. Yung ganun pala. Siguro payag din sila. Okay naman, lipat naman tayo dyan sa Cavite, Kuya Lar. Yes, kung saan nandun si Drew para sa ating mga seafood chips. Ayan, go Drew! Thanks guys, love the color combination yellow and red. Ay, ito na po yung finished products ng kanina pa natin niluluto. Unahin na natin sa crispy tahong. There you go, I'm pointing. There! 45 pesos to 67.50. Now, squid rings naman na binibenta nila, maliit ay 45 pesos, medyo malaki ay 56 pesos. Andiyan na syempre yung squid head. Same price range. Ito yung mga budbud. Ito yung mga pwedeng ihalo sa salad. See? Pwede rin, katulad na sinabi ko, pwede rin ihalo sa mga pansit. Or ako, sinabi ko, champurado. There you go, mga kapuso. Alam mo, nasarapan na nga kayo, nakatulong pa kayo dahil yung percentage po ng benta na to ay pupunta sa isang fund para sa education and shelter assistance ng mga economically challenged youth. How good is that? That's what life is all about. Being happy and helping one another. So mula dito sa Cavite, balik muna tayo sa studio. Kaon? Kaon. Come on. Come on. Ngayong umaga, makikita na naman natin isang galing ng isang ibang klase monkey to. Actually, Philippine monkey siya. Pero syempre, magaling kasi ang trainer niya. Walang iba kundi si Mr. June Lazarte. Good morning, sir! Good morning, ma'am. Okay, June. So ano ba ang Philippine monkey? Ano ba traits na meron siya? Mag-pray muna tayo. Mag-pray Pakita muna mo na tayo? ako. Oh, Lord! Dali! Lord! Teka muna! Stay! Lord! Masaya siya dito siya. Sana wag nang dumating ang mga bagyo. Yeah. Okay, palakpakan. Yay! Good job! Pero ano nga bang trait meron ng Philippine monkey talaga? Mabilis pa siya i-train? Mahirap din, malikot sila. Okay, pakita mo yung isa pa. Tricks. Galing o Tagalog talaga usually kasi English Halika, kapag halika. nag-train ka ng animals. Stay! Oh, stay! Wow! Athletic siya. 1, 2, 3, 4, Buti pa monkey kaya niya, yung mga lalaki hindi kaya. 7, 8. Good. Okay, gaano katagal mo siya train? Mang June? Matagal din. Mula nung baby pa siya, nalaga ko Talaga? Kiss mo, baby, kiss. Wow. Yung matagal. Okay. Oh, ang sweet Give me naman 5. Okay. Hindi naman siya violent, no? Hindi naman. Paano kung yung stranger lumalapit sa kanya? Hindi mas maganda, wag na lang. Defensive siya eh. Talaga? Defensive. Ayaw niyang may hahawak sa akin ba? Okay. Sige. Hindi tayo Okay. hawak kay Mr. G. Okay. Okay, so ano pa ibang tricks meron siya? Halika, basketball ka, halika. Dali, ka. Ayan. So ilang taon na siya, Mang June? Anong pangalan niya? 2 years, babes, ang pangalan niya. Babes. Babae. Oh, babes. Batang-bata, babes. Shoot mo bola, ha? Go. Shoot. Oh, dunk yan. Nakahin niyo ba yan? Nag-dunk ang unggoy. Philippine monkey, si Babes. Isa pa, isa pa, isa pa, Kababaeng isa tao, pa. galing mag-basketball. I love it. Go! There you go. Okay. Ang galing naman ni Babes. So, ang dami niyang tricks na alam. Mga ilang tricks yung alam niya, Mang June? Marami rin siyang alam. Grabe. So, Okay. from baby until now, tinatrain niyo pa rin siya ng mga bagong tricks hanggang ngayon? or Oo, marami pa rin siyang... Pwede matutunan. Oo, tinatrain ko siyang marami pang tricks. Kunin mo yung basket, dali. Oy! Oh, gusto mamaya yung na yan, mamaya na yan. basketball, okay. Basket. Go! Basket! Ayun, basket. Hindi yan, basket. Basket. Go, hawak. Hala. Go. Go, dali. Basket, hawak. Ah. Dito, hindi dyan, dito. Ikaw, ha? Sobrang... Wag malikot, ha? Quiet! 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 Aww. Okay, good.
Yung basketball niya. Then, medyo na-distract lang siya. Nalilito siya kasi maraming tao, maraming fans. Si Babes. Okay, so hindi naman siguro lahat ng tao maaaring mag-alaga ng Philippine monkey, no? Hindi. Siya inampon ko galing sa zoo. Talaga? So siya ginagamit ko for educational Purposes. Oo. So hindi dapat mag-alaga yung mga bata, huwag kayong mag-alaga ng Philippine monkey. Ang monkey ay para sa gubat, hindi para sa kung saan. At syempre, kailangan mahalin ang mga... At kailangan mayroon kayong knowledge na mag-alaga ng hayop tulad ito. That's right. Hindi basta-basta. Syempre, they're, di ba, creatures. Kaya maraming salamat, Mang June. Thank you very much. Ayan, mga kapuso. Di ba, ang galing. Kaya niyo pa mag-train ng ganyan. Huwag niyo nang i-attempt. Pang-professional lang siya. Balik po agad ang unang hirit. Tia Arcangel would like to thank Missy, Revlon Cosmetics, Palamuti. Connie Season would like to thank Revlon Cosmetics, Ayora, Fanny Serrano Salon. Luan D would like to thank Fanny Serrano Salon, Active White Health and Beauty Center, Revlon Cosmetics, Palamuti, Terra Nova. Monica Veralio would like to thank Palamuti, The Skin Specialist by Dr. Jean Marquez, Vivere Salon. Unang hirit would like to thank Ensha by Leslie Diaz. Unang hirit, ang saya-saya sa unang hirit. Buy 6 Nestle Doblitro 2-liter packs. Magkipiesta na! Way born pa lang yan. Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya sa unang hirit. Kagabi, dinagsa ng fans ang Valentine concert ng mag-asawang Ogie Alcacid at Regine Velasquez, ang Mr. and Mrs. A sa Smart Araneta Coliseum. Sa loob ng concert venue, damang-dama ang himig ng pag-iibigan dahil sa mga nakakakilig na romantic songs na inawit ni na Ogie at Regine. Kaya naman itinuturing daw ng dalawa itong isang matagumpay na pagsasama sa concert scene bilang mag-asawa. Natutuwa naman kami, syempre. Nakakatuwa naman kasi alam mo yung relationship talaga, yung pagiging mag-asawa. Syempre, hindi naman yun madali. Pero kailangan... Honey, congratulations. Honey, then congratulations. Ilan sa mga kapuso stars na naging guest ng mag-asawa ay sina Kyla na kasama pa ang kanyang mister na si Rich Alvarez at si Dingdong Dantes na pagkatapos daw ng concert ay agad pupuntahan si Marian Rivera para sa kanilang Valentine's Day. To support also si Kuya Ogie and Ate Reg, I'm proud to be a part of this very special concert. And normal na din sa amin na every Valentine's Day na we spend it sa shows. Nakakatawa dahil kahit ako isa akong malaking fan and nakakatawa talaga silang panoorin. Kaya naman bakas sa mukha ng mga nanood ang saya pagkatapos ng concert na Songbird at Songwriter. Labis din ang kanilang pasasalamat sa lahat ng fans na nanood at sumuporta ng kanilang Valentine's concert. Maraming salamat. Happy Valentine's Day. God bless you all. At sa mga hindi nakapanood ng espesyal na concert na ito live, nako, huwag nang mag-alala dahil mapapanood ang special coverage ng Mr. and Mrs. A sa March 3 dito lang sa GMA. Sa mga kapuso natin dyan sa Hong Kong, binuksan na po ng CBN Asia ang kanilang hotline para sa mga nangangailangan ng payo at panalangin kung saan maaari kayong tumawag ng libre 24 oras. Para sa iba pang detalye, mag-log on lang sa kanilang website na nasa inyong TV screen. Sama dyan ang prayers, ha? At happy birthday kay Carla Bauto at kay Nathan Spirit. Happy birthday. Si Atan ba yun? Okay, mga kaibigan, thank you sa pagtambay at bukas ulit tayo magkita-kita dito lamang sa Unang Hirit! Jokalin. Ebang ka? Chicharong ka ba? Marcy Agaton Pagawan. Arvin Bernabe. Pio Medina. Zoe! John. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar.
Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng